Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1557-63. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pagdating ng Heaven's Legacy Race's Sage Faction ay nagpadala ng shockwave sa buong Life Sacred Land. Bagamat alam ng maraming dakilang kapangyarihan na ang Heaven's Legacy Race ay nahahati sa Sage Faction at Heaven-defying Faction at na ang dalawang faction ay matagal nang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa, kaunti pa rin ang alam nila tungkol sa Heaven's Legacy Race. Dahil dito, labis silang natakot sa Sage Faction at hindi makapagpahinga. Para sa anong dahilan ang mga mabuting Ginoo ay gumawa ng napakahabang paglalakbay. Nagsalita ang maliwanag na araw ng Diyos. Ginawa ng Heaven-defying Faction ang Ancient Desolate Realm of God sa gulo. Bilang miyembro ng Heaven's Legacy Race, nakakaramdam ng matinding kahihiyan at pagsisisi ang matandang ito. Bilang tugon sa panawagan, ang matandang ito ay pumunta sa Life Sacred Land upang talakayin ang mga hakbang laban sa Heaven Lord. Humakbang si Chanwo at mahinahong sinabi. Si Chanwo ay tila ganap na hindi naapektuhan ng kasalukuyang sitwasyon, ang kanyang bawat kilos ay nagpapakita ng kalmado at karunungan na nagtulak sa mga tao na maniwala sa kanya. Ang mga eksperto sa Life Sacred Land ay nag-iisip sa isa't isa. Natural na alam nila ang mga kakayahan ng Heaven's Legacy Race. Kung sila ay may tulong ng Sage Faction, tiyak na magiging mas madali sila laban sa Heaven-defying Faction. Gayunpaman, natagpuan pa rin nila na imposibleng ganap na magtiwala sa Sage Faction, lalo na sa panahong tulad nito. Kung nakagawa sila ng isang uri ng pagkakamali, maaaring tuluyan na silang durugan ng Heaven Lord. Ang Myriad Forms God ay mas kalmado kaysa sa karamihan, at habang nakatitig siya sa grupo ng Sage Faction, ang kanyang mga mata ay tuluyang napunta sa babaeng nakasuot ng puting damit. Ang babaeng ito ay matikas at matikas, tulad ng isang lote sa isang tinta na pagpipinta. Siya ay nagtataglay ng hangin ng transcendent at misteryosong kakisigan. Marami sa mga eksperto sa Life Sacred Land ang hindi maiwasang paminsan-minsan ay sumulyap sa babaeng ito. Ngunit ang Myriad Forms God ay hindi nakatuon kay Quincy dahil sa kanyang kagandahan, ngunit dahil sa kanyang kakaiba at pamilyar na aura. Itong taong ito, ipinikit ng Myriad Forms God ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Biglang, isang malambot at eleganteng boses ang umalangaw-ngaw sa Myriad Forms God's mind. Myriad Forms, nakalimutan mo na ba ako? Pagbukas ng kanyang mga mata, ang Myriad Forms God ay nakipagpalitan ng mga titig kay Quincy. Ikaw si Destiny. Nagulat ang Myriad Forms God. Ang Destiny God ay nagulat si Bright Sun God. Ang pinakamahiwaga sa 8 Great God Eyes, ang Destiny God ay sa wakas ay lumitaw. Lahat, pakipasok. Binuksan ng maliwanag na Diyos ng araw ang hadlang ng banal na lupain. Ang layunin ng Heaven Lord ay ang 8 Great God Eyes, na ang Destiny God ay ang isa sa kanyang mga target. Dahil sa kanyang presensya, tinanggap nilang lahat ang Sage Faction ng walang kondisyon, dahil nagtitiwala sila na hindi paglalaroan ng Destiny God ay ang sarili niyang buhay. Ang Destiny God ay bahagyang ngumiti si Francis. Ngayong nag-evolve na ang kanyang Dream God ay, may naramdaman siya nang tumingin kay Quincy ngayon lang. Pero deep inside, hindi pa rin siya makapaniwala na si Quincy talaga ang Destiny God ay. Feng, bumalik ka na. Tumingin si Quincy kay Francis, isang bakas ng kagalakan na lumilitaw sa kanyang karaniwang walang emosyong mga mata. Hindi ko akalain na sasama ka sa mga pantas. Sina Chanwo at Quincy ay parehong lumabas mula sa pag-iisa, at nagdala sila ng maraming pantas. Ipinahiwatig nito kung gaano kalubha ang sitwasyon. Destiny, dapat ay hinulaan mo na ang lahat ng ito. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Unless... Agad na tanong ng Myriad Forms God. Alam ng Destiny God ay ang kapalaran ng mundo. Tiyak na napansin niya ang ilang mga pahiwatig bago makuha ng Heaven Lord ang Heavenly Tao God ay. Kasabay nito, napansin ng Myriad Forms God na hindi ganoon kalakas ang God Eye energy ni Quincy. Sa totoo lang, simula noong nakalipas na panahon, ang Ancient Desolate Realm of Gods ay mayroon lamang 7 God Eyes. Dahan-dahang nagsimulang magpaliwanag si Quincy. Bilang Destiny God, alam niya ang nakaraan at hinaharap, halos alam niya ang lahat.
Ngunit bilang isa alam higit pa, ang isa ay maaaring dumating sa mga bagong problema. Ang Destiny God ay nagsimulang magduda sa mundo. Gusto niyang malaman ang katotohanan ng mundong ito. Kaya, pinili niyang isil ang kanyang Destiny origin at ihulog ang kanyang sarili sa walang katapusang cycle ng samsara upang maunawaan ang tunay na mga prinsipyo ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi niya na ang Ancient Desolate Realm of Gods ay tahanan lamang ng 7 God Eyes sa mahabang panahon. Kaya iyon ang nangyari. Napabuntong hininga ang Myriad Forms God. Ang plano ng Heaven Lord ay nakapagpatuloy ng maayos sa pamamagitan ng pagsasamantala sa puwang na ito. Tumango si Francis. Naunawaan na niya ngayon na sina Quincy at Liu Qingyin ay parehong Destiny God. Anong mga countermeasures ang mayroon ka? Tanong ng Myriad Forms God. Wala sa kasalukuyan. Ang Heavenly Dao God Eye ng Heaven Lord's Heavenly Dao God Eye ay nakakuha na ng 2 God Eye origins, inilalagay siya sa lahat ng God Eyes. Kahit na ang Destiny God Eye ay nahihirapang makita ang kanyang hinaharap. Isang matigas na tingin ang lumitaw sa mukha ni Quincy. Dapat may paraan. Ang Myriad Forms God ay matatag na ipinahayag. Kahit na ang Destiny God ay hindi makapaghula ng anuman tungkol sa Heaven Lord, sa tulong niya, nagkaroon na sila ngayon ng pagkakataon na harapin ang mga pukana ng Heaven Lord. Ang Sage Faction ay maaari ding epektibong kontrahin ang ilan sa mga trick ng Heaven-defying faction. Tama. Tumango si Quincy. Ang Dao of Destiny ay isa sa misteryo. Walang mga ganap, at ang isang maliit na pag-asa ay maaaring lumitaw sa kahit na pinakamasamang mga sitwasyon. Ngunit sa kasalukuyan, kailangan nilang maghintay hanggang sa ganap na gumaling ang 4 na mata ng Diyos. Ang space-time, divine punishment, death, at life ang pangunahing puwersa sa labanan laban sa Heaven Lord, at ang kanilang presensya ay isang pangangailangan. Sa pagdating ng Sage Faction, ang defensive array ng Life Sacred Land ay nabago pa. Ito ay naging mas matatag at ngayon ay madaling lumipat sa pagitan ng pag-atake at pagtatanggol. Sa dahan-daang paglipas ng panahon, ang mga miyembro ng Life Sacred Land ay aktibong naghahanda para sa darating na labanan. Isang araw, hinanap ni Francis si Quincy. Quincy, may kailangan ako ng tulong mo. Ngumiti si Francis. Si Quincy ay nasa kalagitnaan ng paggising sa kanyang Destiny God Eye, at siya ay halos naging omniscient. Gusto mong magtanong tungkol sa huling fragment ng Space Ancestral Artifact, tama ba? Nahulaan na ni Quincy ang tanong ni Francis. Tama. Natuwa si Francis na makita na ang Destiny God Eye ay kasing lakas ng kanyang naisip. Ngunit sa parehong oras, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabigo. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na maaaring hindi niya mahanap ang huling fragment ng Ancestral Artifact. Bilang Destiny God Eye, malamang na tinulungan ni Quincy si Francis na harapin ang problemang ito matagal na ang nakalipas kung alam na niya ang tungkol dito. Ito ay kasama ng Heaven-defying faction, sagot ni Quincy. Ang isang pseudo-ancestral artifact ay nangangailangan lamang ng 70% ng mga fragment upang matagumpay na mapeke. Kaya, hindi ginawa ng Heaven-defying faction ang lahat ng kanilang mga fragment sa artifact. Itinago nila ang mga dagdag na fragment at ipinasa ito sa mga eksperto sa paksayon upang madagdagan ang kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat, hiniram ni Francis ang kanyang unang space fragment mula sa Heaven-defying faction. Kaya, nahulaan na ni Francis ang posibilidad na ito. Nadurog ang puso ni Francis. Tila napakahirap para sa pseudo-ancestral artifact Heaven Ascendant na makita ang pagkumpleto. Pero dahil ito ang nangyari, hindi niya ito pipilitin. Feng, ang iyong God Eye ay isang pangangailangan sa pakikipaglaban sa Heaven Lord. Malalim na ngumiti si Quincy kay Francis. Manam. Tumango si Francis. Marahil ay nakita na ng Destiny God Eye na ang God Eye Alliance ay kapantay ng Heaven Lord, at kung ang kanyang God Eye ay ganap na nagising, maaaring ikiling nito ang balanse ng kapangyarihan. Dahil hindi pa nagsisimula ang digmaan, pumasok si Francis sa pag-iisa. Sa sandaling ganap na nakabawi ang 4 na God Eye deities o ang Heaven Lord, malamang na magsisimula na ang digmaan. Dadagdagan niya ang kanyang lakas hanggat kaya niya sa oras na siya ay umalis. Habang nasa pag-iisa, hinati ni Francis ang kanyang isip sa maraming bahagi, na may isang bahagi na nagsasaliksik sa Dream God Eye.
Nang makita niyang hinihigop ng Heaven Lord ang Destruction Origin, malabo niyang naramdaman na may mas malaking kapangyarihan na nakatago sa kanyang Dream God Eye. Kung ma-activate niya ito, ang isa pang bahagi ng kanyang isip ay nag-aral ng Primal Chaos Scripture. Hindi na siya nasiyahan sa kapangyarihan ng Primal Chaos Divine Sword. Kailangan niyang linangin ang mas malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Pinag-aralan ng ibang bahagi ng kanyang isip ang Tribulation Lightning Sacred Scripture na ipinakita ng banal na parusa sa kanya ng Diyos. Ang dalawang paramount scriptures na ito ay naglalaman ng maraming nilalaman na hindi pa napag-aralan ni Francis. Naunawaan din niya na kailangan niyang maabot ang antas ng hari ng Diyos. Bilang may hawak ng isang God Eye, maaari siyang maging isang Diyos sa sandaling siya ay naging isang hari ng Diyos. Tanging isang hari ng Diyos ang maaaring ganap na gumamit ng mga kapangyarihan ng isang mata ng Diyos. Lumipas ang panahon, at ang Ancient Desolate Realm of Gods ay nakaranas ng isang panahon ng panandaliang kapayapaan. Ngunit ito ay isang nakakatakot na kapayapaan. Alam ng lahat na darating ang araw na masisira ang kapayapaang ito. Pagkalipas ng 5 taon, sa isang lihim na silid ng Life Sacred Land, binuksan ni Quincy ang kanyang mga mata. Nagsimula ng kumilos ang Heaven Lord. Ang mukha ni Quincy ay naging malungkot. Makalipas ang isang araw, dumating ang nakakagulat na balita sa banal na lupain. Mga kamahalan. Nagsimula ng kumilos ang Heaven-defying faction. Ang Spirit Spring Sacred Land sa silangang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods ay bumagsak na. Ang balitang ito ay nagpagulo sa tahimik na buhay na banal na lupain. Ang Heaven-defying faction ay lumitaw na, at kahit na walang takot na sinakop nito ang isang sagradong lupain. Ang mga dakilang kapangyarihan ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nagtipon sa kumperensya sa gitna ng malungkot na kalagayan. Bakit hindi nila tayo inatake? Si God King Charflame ay medyo nalilito. Ang layunin ng Heaven Lord ay ang 8 Great God Eyes, at sa 2 sa kanila ay patay na, ang natitirang 6 ay nagtipon sa Life Sacred Land. Ngunit hindi inatake ng Heaven Lord ang Life Sacred Land, sa halip ay inaatake ang ibang Sacred Lands. Hindi ba't napapagod lang siya sa sarili niyang puwersa? Masyadong simple ang iyong paraan ng pag-iisip. Dahil sa lakas ng Heaven Lord, ano ang mawawala sa kanya sa pag-atake sa isang sagradong lupain na walang Diyos? Ang Myriad Forms God ay malupit na nagsalita. Kung gayon, ang Diyos na si Haring Charflame ay hindi nakaimik, at siya ay nag-iisip. Dahil sa lakas ng Heaven Lord at ng Heaven-defying faction, hindi lang sila mawawala ng anuman sa pagkuha ng Sacred Land, talagang lalakas sila. Biglang sabi ni Chanwo. Tama. Sa kapangyarihan ng Samsara God Eye, ang Heaven Lord ay maaaring gumamit ng mabigat na Samsara energy. Ang mga taong napatay niya ay magiging lakas niya. Ang Myriad Forms God ay nagpakita ng bahid ng galit sa kanyang mukha. Kung direktang inatake ng Heaven Lord ang Life Sacred Land, ang kanyang tagumpay ay hindi garantisado. Ang karamihan ng kapangyarihan sa Ancient Desolate Realm of Gods ay natipon sa Life Sacred Land. Bukod sa God Eye deities, naroon din ang Bright Sun God at ang 2 pang gods. At ang Life Sacred Land ay handa na para sa labanan. Laban sa kapangyarihang ito, maging ang Heaven-defying faction sa ilalim ng utos ng Heaven Lord ay hindi makatitiyak ng tagumpay. Gayunpaman, nakita ng Heaven-defying faction ang sitwasyon, kaya ang Heaven Lord ay hindi basta-basta umatake. Sa halip, nagpasya siyang pumunta sa isang recruitment drive upang palakasin ang kanyang hukbo. Lumipas pa ang ilang araw. Mag-ulat. Bumagsak na ang langit ng gulong zone na lumalamon sa sagradong lupa. Nagpunta si Francis sa Heaven-devouring Sacred Land noong nakaraan, ngunit ang God King Swallowdevar ay lumitaw na iniisip na ang digmaan ay walang kinalaman sa kanya. Naniniwala siya na ang mga mata ng Diyos ay may kakayahang makitungo sa Panginoong Langit. Unti-unti, nagsimulang magpanik ang Ancient Desolate Realm of Gods. Ang mga paksayon at eksperto na iyon na nag-iisip ay kapareho ng God King Swallowdevar ay nagsimulang magtipon sa palibot ng Life Sacred Land. Maging ang mahigpit na kalaban ng Life Sacred Land, ang Fallen Heaven Sacred Land, ay kailangang isantabi ang pagmamalaki nito at sumali sa alyansa. Ito ang pinakaligtas na lugar sa lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods. Iulat. Bumagsak na ang Dugu Spirit Sacred Land.
Ang Blood Spirit Sacred Land ay isang sacred land sa hilagang silangan na gilid at medyo malayo sa Life Sacred Land, kaya ang puwersa nito ay nawasak bago ito makarating sa Life Sacred Land. Nang maglaon sa araw na iyon, isang nanginginig sa langit na enerhiya ng Diyos ang pumailan lang paitaas, umiikot sa kalangitan sa ibabaw ng buhay na sagradong lupain. Ang apat na God ay deity sa wakas ay lumabas mula sa pag-iisa. 1558. Ang paglitaw ng apat na God ay deities ay agad na nagpatahimik sa hindi mapakali na Life Sacred Land. Ang apat na God ay deities ay agad na ipinaalam ng nakatataas na echelon tungkol sa nangyari habang sila ay nasa pag-iisa. Ang Heaven Lord ay nakabawi bago tayo nakabawi. Ang Diyos ng buhay ay medyo nagulat. Nagtitiwala siya na ang Heaven Lord ay hindi gagawa ng ganoong kalaking galaw maliban kung siya ay ganap na gumaling. Balak ba ng heaven-defying faction na baligtarin ang ancient desolate realm of gods dito? Ang banal na parusa mabagsik ang mukha ng Diyos. Sa mga kamay ng Heaven Lord, ang Samsara origin ay naging mas makapangyarihan. Hindi napigilan ng Death God na mapabuntong hininga. Kahit na ang Samsara God ay hindi makakagawa ng napakaraming mataas na antas na Samsara immortal body sa ganoong kaikling panahon. Ang apat na God ay deities ay nagpahayag ng iba't ibang pananaw sa mga kamakailang pag-unlad na ito, ngunit lahat sila ay may iisang takot sa Heaven Lord at nagpa siyang alisin siya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Isang matanda na may puting balbas ang humakbang. Siya ay may tuwid na posture at nagradiated ng isang nakakatakot na matalas na sword intent. Para siyang isang sinaunang espada na nababalutan ng alikabok, simple sa ibabaw ngunit naglalaman ng walang limitasyong kapangyarihan. Ito ang tanyag na Celestial Sword God ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang tawag ng mga God ay deities ay naging dahilan upang magtipon ang mga eksperto ng iba't ibang paksayon ng Ancient Desolate Realm of Gods, kasama na ang mga God. Ang Celestial Sword God ay ang Diyos ng Sword Dao Sacred Land, at ang kanyang pinakamataas na diskarte sa espada ay maaaring magpaiyak sa mga multo at espiritu. Kung uupo lang tayo dito at hihintayin ang kamatayan, pololekasan lang ng Heaven Lord ang kanyang paksayon hanggang sa maging mas malakas siya sa atin at pagkatapos ay atakihin ang Life Sacred Land, dahan daw ang sabi ni Chanwu. Medyo naiintindihan niya si Tianshu. Bagamat ang Heaven Lord ay tila baliw minsan, kung may mas madaling paraan para makamit ang tagumpay, tatanggapin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Nangangahulugan ito na kailangan nating magpatuloy sa offensiba. Sabi ng isang kabataang may itim na buhok at nakasuot ng itim na kilos ng isang hari. Bukod sa mga God ay deities, ang Life Sacred Land ay kasalukuyang nagtataglay ng tatlo pang Diyos. Ito ang maliwanag na araw ng Diyos ng Golden Crow Sacred Land, ang Celestial Sword God ng Sword Dao Sacred Land, at itong nakaitim na kabataang ito, ang bata at pinakatalented na Diyos ng sinaunang Desolate Realm of Gods, si Sikung Dao. Umalis na tayo. Ang banal na parusa na tinawag ng Diyos. Mas magkakaroon sila ng higit na kalamangan at mas malaking pagkakataon ng tagumpay kung mananatili sila sa Life Sacred Land at gagamitin ang defensive terrain nito, ngunit ang kasalukuyang mga pangyayari ay nagtulak sa kanila na lumabas at labanan ang Heaven Lord. Bong! 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 Ang mga drum ng digmaan ay nagsimulang kumulog sa loob ng Life Sacred Land. Sa loob ng Dream Divine Kingdom, si Francis ay nahuhulog sa Primal Chaos Scripture at Tribulation Lightning Sacred Scripture habang siya ay nilinang. Nakagawa siya ng napakalaking pag-unlad sa panahong ito, marahil dahil sa napakalaking pressure na kanyang nararanasan. Una, ang kanyang time and lightning laws ay umabot sa maagang yugto ng pag-unawa, na lubos na nagpapalakas sa kanyang pangkalahatang lakas. Pangalawa, natutunan niya ang mas mataas na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban, Heaven Closing Primal Chaos Hand. Naabot din niya ang isang bagong antas ng kasanayan patungkol sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Sa buod, nang hindi ginagamit ang pseudo-ancestral artifact o ang Dream God Eye, si Francis ay mayroon pa ring lakas na maihahambing sa isang top-class na God King. Sa sandaling ito, isang sound wave ang tumago sa Dream Divine Kingdom. Aalis na ba tayo? Dahan daw ang binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at binawi ang kanyang malawak na aura pabalik sa kanyang katawan. Hindi nagtagal. Fush! Dalawang puting barkong pandigma na 10,000 talampakan ang haba ay umungol palabas ng Life Sacred Land at pumailan lang sa mga ulap.
Ito ay isang bagong modelo ng barkong pandigma na idinisenyo ng Sage Faction at ginawa gamit ang napakalaking lakas tao at mapagkukunan. Ito ay partikular na namumukod tangi pagdating sa depensa. Habang lumilipad ang mga barkong pandigma, nagsimulang gumana ang hanay ng Heaven's Legacy, na naging sanhi ng pagpintig ng mga barko sa lakas. Biz. Boom. Pabilis ng pabilis ang paglipad ng dalawang barkong pandigma, na tuluyang naglaho sa kawalan. Ang Heaven-defying faction ay bihasa rin sa panghuhula. Kung ayaw nilang lumaban sa God Eye Alliance, ganap nilang kayang iwasan ang gayong labanan. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon na ang alyansa ng God Eye ay mayroong Sage Faction at ang Destiny God Eye. Nangangahulugan ang kanilang mga panghuhula na ang bastos at mayabang na Heaven-defying faction ay hindi na makakaiwas sa isang labanan. Ang pagiging malapit sa Heaven-defying faction hanggat maaari ay ang pinakamahusay na paraan upang limitahan ang kanilang lakas. Sa kabutihang palad, ang mga barkong pandigma na dinisenyo ng Sage Faction ay may kakayahan sa spatial shift. Ito ay talagang isang bihirang kakayahan, ngunit ang bawat paggamit ay nangangailangan ng pagkonsumo ng isang kumpletong pinakamataas na kalidad na God Crystal. Habang naglalakbay ang mga barko, nagtipon ang mga Diyos at mga hari ng Diyos sa isang lihim na silid sa loob ng isa sa mga barkong pandigma. Ang Heaven Lord ay may kanyang sinaunang Diyos Diablo na katawan, at mayroon na siyang kapangyarihan ng Samsara God Eye at ang matinding kapangyarihan ng Destruction God Eye. Hindi lang siya mas malakas ng kaunti kaysa sa isang Diyos ngayon. Si Chanwo ang unang nagsalita, at ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang maging madilim ang hangin sa sekretong silid. Paano natin matatalo ang Heaven Lord? Ang Heaven Lord ay may Heavenly Tao God Eye at ang Ancient God Devil Body. Napakahirap nitong pakitunguhan. Ang maraming mga eksperto ay nagpahayag ng kanilang sariling mga opinyon at mga plano. Sa pagharap sa Heaven Lord, ang tanging bentahe lang natin ay nasa ating mga numero. Kaya, dapat tayong lahat ay magkaisa. Ang pinakamagandang paraan ay magtulungan para dahan daw ang maubos ang Heaven Lord, dahan daw ang sabi ni Chanwo. Kahit na ang Heaven Lord ay hindi nagtataglay ng walang katapusang dami ng kapangyarihan. Upang harapin ang Heaven Lord, ang ating pangunahing puwersa ay ang God Eyes pa rin, wika ng Destiny God Eye na si Quincy. Sa kasalukuyan, hindi lamang siya matikas, at hindi malapitan na misteryoso, nagpakita rin siya ng mapagkakatiwalaang kilos. Bagamat maaaring hindi alam ng mga tagalabas, naunawaan ng mga may dimensyon ng mata ng Diyos na ang kapangyarihan ng mga mata ng Diyos ay madaling pagsamahin. Halimbawa, ang mga pag-atake ng Death God Eye at Destruction God Eye ay maaaring tumulong sa isa't isa upang makagawa ng mas malaking puwersa. Ngunit ang Death God Eye ay mahihirapang bumuo ng ganitong uri ng taset na pag-unawa sa sinumang iba pang mga hari ng Diyos na nilinang ang Destruction Law, at ang kanilang mga enerhiya ay magiging napakahirap na pagsamahin. Ito ay maaaring dahil sa relasyon sa pagitan ng mga mata ng Diyos. Maliban sa Destiny God Eye na hindi maganda sa labanan at sa Ninth God Eye na hindi pa ganap na maipakita ang kapangyarihan, mayroong 5 God Eyes na kayang makipaglaban. Habang pinag-uusapan ng lahat ang plano. Nandito siya. Biglang sabi ni Quincy. Biz. Boom. Umalangaw-ngaw ang hindi mabilang na mga boom sa paligid ng dalawang puting barkong pandigma. Sa malayo, ang mundo ay nababalot ng kadiliman na naglalabas ng nakakataas na panganib. Ito ay tila humantong sa isang underworld ng kamatayan. Fush! Dalawang itim na gintong barkong pandigma ang dahan-daang lumabas mula sa mahiwagang espasyo ng umuugong kadiliman. Ang dalawang panig ay pumasok sa isang standoff. Ang pressure na ipinalabas ng magkabilang panig ay napakalaki na ang puwang sa pagitan nila ay nagsimulang mag-distort at pumutok. Whoosh! Lumitaw ang ilang mga figure sa itaas ng mga puting barkong pandigma. Isang banal na maaaring tumago sa mundo, na nagpapanumbalik ng ilang liwanag sa madilim na mundong iyon. Pinahintulutan nito ang alyansa ng God Eye na makita ang hukbo ng kaaway. Ang mga barkong pandigma na itim-ginto ay napapaligiran ng hindi mabilang na itim na mga figure, lahat sila ay naglalabas ng maitim at masasamang enerhiyang samsara. Lahat ito ay samsara immortal bodies. God King Swallow Devar. Agad na nakita ni Francis ang God King Swallow Devar sa karamihan. Ang God King Swallow Devar ay nakatali na ngayon sa shell ng isang samsara immortal body.
Hindi makawala, mayroon na siyang nakakatakot at malupit na ekspresyon. Nakakatakot na tao. Nagdilim ang mukha ni Wu Heng. Alam na niya na ang Heaven Lord ay minasacre ang 3 sacred lands, ng hostage ng hindi mabilang na mga kaluluwa at ginawa silang samsara immortal bodies. Siyempre, matagal bago ito, nasakop din ng Heaven Lord ang Illusion God Sacred Land. Lumulutang sa ibabaw ng hindi mabilang na samsara immortal bodies ay isang figure na nakaputi na nagradiated ng enerhiya na humihingi ng pagsunod mula sa lahat ng nilalang. Haha, ang 6 na mata ng Diyos ay narito lahat. Ang matandang ito ay nakadarama ng karangalan. Biglang tumawa ang Heaven Lord. Sa sandaling ito, napagmasdan ng lahat ng mga eksperto ng God Eye Alliance ang pag-iral na ito na nalampasan ang mga Diyos, ang Heaven Lord. Lahat sila ay may seryosong ekspresyon, walang sino man sa kanila ang nangangahas na maging pabaya. Lumabas ka! Umungal ang banal na parusa ng Diyos. Sa yugtong ito, walang punto sa patuloy na pakikipag-usap sa Panginoong Langit. Tumango ang ibang mga Diyos. Boom! Bang! Bumagsak! Nawasak ang mundo habang ang isang napakalakas na enerhiya ay humampas sa tela ng kalawakan. Ang 5 God Eye deities, ang Bright Sun God, ang Celestial Sword God, at si Kung Dao ay agad na sinugod ang Heaven Lord. Nakakatakot na enerhiya. Nanginig ang puso ni Francis. Ang sinumang ordinaryong hari ng Diyos ay malamang na tumakas sa takot nang makita ang makapangyarihang puwersang ito. Gayunpaman, kakaibang ngumiti ang Heaven Lord. Haha, ang 6 mong God Eye origins ay akin na. Boom! Bang! Ang katawan ng Heaven Lord ay galit na lumundag sa bloodline energy ng sinaunang lahi, ang matinding presyon na nang ibabaw sa 10,000 sinaunang lahi na naging sanhi ng pagyanig ng langit. Kasabay nito, ang Heavenly Dao God Eye ay nagsimulang dahan-daang bumukas. Ang lahat ng God Eyes ng God Eye deities ay nanginig, pati na rin ang Dream God Eye ni Francis. Kumikislap ang katawan ng Heaven Lord habang umaarangkada siya. Brerum. Ang 2 kakilakilabot na enerhiya na ito ay naging sanhi ng pagsabog ng mga ulap, ang mga nakakatakot na bagyo na umaalulong sa rehiyon. Ibinaba ng puti at itim na gintong mga barkong pandigma ang kanilang mga altitude upang maiwasan ang bagyo na dumating sa labanan ng mga Diyos. Hindi mabilang na mga eksperto ang nagsimulang bumuhos sa mga barkong pandigma. Patayin. Sa nakakabinging dagandong, nagsalpukan ang 2 hukbo. Nagsimulang magsalpukan ang lahat ng uri ng enerhiya, at ang makapal na baho ng dugo ay nagsimulang dumaloy sa hangin. Ha! Hindi ko akalain na magiging ganito ang matandang ito. Dahil ganyan talaga, ay enjoy lang natin ang patayan. Nagsimulang makipag-usap sa isa't isa ang 3 abnormally powerful samsara immortal bodies of the heaven-defying faction. Ang 3 ito ay ang God Kings ng Spirit Spring Sacred Land, Blood Spirit Sacred Land, at Heaven Devouring Sacred Land. Sa likuran, ang Left Protector ay nagsimulang umawit ng mga sumpa, itim na sinag ng enerhiya na lumalabas sa kanyang likuran. Sa kanyang likuran, isang nakabalabal na figure na walang laman para sa isang mukha ang inabot ng 2 lantang kuko. Naramdaman ng mga eksperto ng Life Sacred Land na nanlamig ang kanilang mga puso sa tanawing ito. Naalala pa rin nila ang kakilakilabot na mga sining ng shaman at mga sumpa na nagmula sa Left Protector noong digmaan ng Sacred Land. Sa pagkakataong ito, tatapusin ka ng matandang ito. Ang God King Radiant Peak ay sumisingil mula sa Life Sacred Land side. Sumali sa labanan. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay, pinalabas ang Black Destruction Dragon, ang kanyang mga clone, at ang mga sinaunang hayop. Ang kapalaran ng universo ay nasa linya sa labanang ito, at determinado si Francis na gawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan. Sa oras na ito, naramdaman ni Francis ang ilang malakas na layunin ng pagpatay. Manem. Pinaandar ni Francis ang kanyang God Eye, sinilip ang larangan ng digmaan, at ngumisi. Ang pinagmulan ng layuning ito ng pagpatay ay nagmumula sa mga divine emissaries na pinatay noon ni Francis. Lahat sila ay nabuhay muli. Francis, darating ang iyong kamatayan ngayon. Umungol si Divine Emissary Wu. Siya ay bumaril pasulong, ang itim na violet na enerhiya ay tumataas sa paligid niya habang siya ay nag-anyong itim na Diyos Diablo.
Kasabay nito, si Divine Emissary Chang, Divine Emissary Li, Bing Ying, at lahat ng iba pang Divine Emissary ay sinisingil kay Francis. 1559. Hindi inaasahan ni Francis na ang mga Divine Emissaries na karamihan ay naburan niya ay muling bubuhayin kaya nahaharap na siya ngayon sa kumpletong set ng 7. Ang mata ni Samsara ay nahahati sa buhay at kamatayan. Maaaring buhayin ng Samsara ng buhay ang mga patay at gumamit ng iba pang kasanayan sa Samsara. Siyempre, hindi maaaring buhayin ng isa ang sinumang patay na tao na gusto nila. Kung matagal na silang patay, hindi na sila mabubuhay muli. Ang samsara of death ay maaaring ikulong ang kaluluwa ng isang tao sa loob ng samsara god eye, kung saan maaari itong kontrolin at gawing isang walang kamatayang alipin. Ang paggamit ng samsara ng buhay upang buhayin ang mga patay ay may napakalaking halaga, ngunit para sa Heaven Lord, ang muling pagbuhay sa ilang patay na third heavens ay isang maliit na bagay lamang. Francis, bilang mga tagasunod ng Heaven Lord, hindi kami mamamatay kailanman. Ngunit para sa iyo, ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Tinitigan ni Bing si Francis, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot at ang kanyang boses ay umaagos na panunuya. Ganun ba? Kung nabuhayan ka pa, papatayin na lang kita ulit. Si Francis ay walang pakialam na tumawa. Ang mga taong ito na dati niyang napatay ay maaaring naging makapangyarihang mga kalaban niya noon, ngunit ito ay nakaraan na. Si Francis ay patuloy na lumalakas, at matagal na niyang nalampasan ang kanyang nakaraan. Ang yabang nito. Hindi napigilan ni Divine Emissary Wu na matawa, at sumugod siya, nababalot ng nangingibabaw na itim na aura. Demon Heaven Palm. Gamit ang isang kumpas ng kanyang palad, nagpadala siya ng isang napakalaking malademonyong palad na natatakpan ng mga itim na pattern. Break. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay, agad na bumuo ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword na bumaril pasulong. Boom! Bang! Agad na napawi ang higanteng palad ng demonyo. Paano? Napakalakas! Si Divine Emissary Wu ay natigilan sa tanawing ito. Hindi pa siya matagal na patay, ngunit pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, si Francis ay lumaki na sa isang antas kung saan ang isang casual na welga niya ay maaaring mawala ang isa sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ng Demon God race na bloodline. Primal Chaos Feast. Time Blade. Destruction Dragon Breath. Ang ibang mga Divine Emissaries ay gumamit ng kanilang sariling bloodline skills. Hindi nababagabag, kinuha ni Francis ang kanyang nagngangalit na Primal Chaos Tribulation Lightning Energy at ginawa itong isang kidlat na bagyo na umikot sa kanyang sarili. Boom! Bang! Bumagsak! Ang malalakas na pag-atake ay humampas sa kidlat na bagyo, at lahat ng mga ito ay nilamon sa wala. Sa sandaling ito, sa labas ng bagyong kidlat, Francis, gaya ng inaasahan sa may hawak ng Ninth God Eye. Hindi kami kalaban mo, ngunit ang sinumang makasakit sa heaven-defying faction ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Umungol si Bing Ying. Buuin ang 7 Stars Profound Array. Umungol si Divine Emissary Wu. Sa ilang mga punto, ang 7 Divine Emissaries ay naglabas ng itim at pilak na banner. Sa sandaling lumitaw ang mga banner, nagsimulang dumagsa ang malalim na Heaven's Legacy Array Energy. Ang napakalaking enerhiya na ito ay bumuo ng isang mabituing espasyo na nagpakulong sa loob ni Francis. So naghanda sila. Mahinang ungol ni Francis. Hindi siya nakipag-ugnayan sa heaven-defying faction habang pinagbubuti niya ang kanyang sarili, ngunit ang heaven-defying faction ay hindi gawa sa mga tanga. Alam nila ang potensyal ni Francis at ang 7 Divine Emissaries ay hindi magiging sapat para harapin si Francis. Kaya, ang heaven-defying faction ay naghanda ng hanay para sa Divine Emissaries. Kahit na ang isang nangungunang klaseng hari ng Diyos ay mahihirapang tumakas. Mamatay. Ginamit ng 7 Divine Emissaries ang 7-star Profound Array para salakayin si Francis. Sa totoo lang, talagang nahirapan silang tanggapin ito. Ang 7 Divine Emissaries ay nagtutulungan, ngunit kailangan pa rin nilang hiramin ang kapangyarihan ng isang Heaven's Legacy Array para harapin si Francis. Gayunpaman, maswerte na mayroon silang ganitong hanay, kung hindi ay malamang napatayin silang lahat ni Francis. Kaboom!
Ilang pilak na pagkislap ng liwanag ng bituin ang lumitaw sa madilim na espasyo sa paligid ng Francis, lumalakas at lumalakas habang mabilis silang tumakbo patungo kay Francis ng may bilis ng kidlat. Itinuon ng mga bituing ito ang lakas ng 7 divine emissaries at ang hanay, at kaya nilang saktan ang nangungunang klaseng God Kings. Umiwas si Francis, ngunit sa parehong oras, isa pang napakalaking bituin ang lumipad sa kanya mula sa kanyang kaliwa. Tulad ng inaasahan sa hanay ng Heaven's Legacy. Kung iiwas mo ito ng isang beses, may pangalawang pag-atake pa rin. Kahit naiwasan ko ito ng 7 beses, maaaring may mas malakas na pag-atake na naghihintay sa akin. Hindi minamaliit ni Francis ang hanay ng Heaven's Legacy race. Kung magpapatuloy siya sa pag-iwas, ilulubog lamang niya ang kanyang sarili ng mas malalim sa hanay, kung saan sa kalaunan ay makakatagpo niya ang ultimate killing move nito. Ang agad na pagkabasag ng array ay ang pinakamagaling na diskarte. Bilang karagdagan, ang 9th God ay ni Francis ay patuloy na nagpapadala ng pakiramdam ng panganib sa kanya. Ang maliit na 7 divine emissaries na ito ay nagbigay ng maliit na banta kay Francis, ngunit hindi magiging pabaya ang isa kapag nakikipaglaban sa Heaven's Legacy race. At dahil ito ang kaso, hindi na kailangang itago ang anuman. Para kay Francis, napakasimple ng pagsira sa array. Bees. Ang kanyang kaliwang mata ay lumundag sa Dream Origin, at inipon niya ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip at tumutok sa isang paparating na bituin. Magpalat ka ng kurso. Nag-concentrate siya sa isang pag-iisip. Ilang sandali pa, lumipat sa kanan ang napakalaking silver star. Boom! Bang! Ang shifted silver star ay bumangga sa isa pang bituin, na naging sanhi ng isang napakalaking bagyo ng divine power na kumalat sa hanay. Ang mga bituin na ito ay lumipad ayon sa mga patakaran ng hanay. Kapag nagkaroon ng error sa kanilang trajectory, magsisimulang magkaroon ng mga problema ang buong array. Sa sandaling ito, nagkagulo ang 7 stars profound array. Ano ang nangyayari? May error sa pagpapatakbo ng array. Umungol si Divine Emissary Wu. Paano maaaring lumitaw ang gayong mababang antas ng pagkakamali sa hanay ng Heaven's Legacy race? Ginawa ng 7 divine emissaries ang kanilang makakaya upang ayusin ang hanay, ngunit sa sandaling ito, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanilang isipan. Pasabog ang array. Ang mensahero ay ang tamang tagapagtanggol ng Heaven's Legacy race. Oo. Kahit na hindi nila naiintindihan ang dahilan, ang 7 divine emissaries ay nagpatupad pa rin ng utos. Ang hanay ay biglang nagsimulang magpintig ng nakakatakot na banal na kapangyarihan. Boom! Bang! Isang napakalawak na Primal Chaos Tribulation Lightning Sword na nababalutan ng kapangyarihang nanginginig sa mundo ay dahan-daang nagsimulang lumabas mula sa tuktok ng hanay. Ang hindi maayos na 7 stars profound array ay lubhang humina sa lahat ng aspeto, at sa pamamagitan ng pag-iipon ng kanyang kapangyarihan sa isang welga, si Francis ay madaling makawala. Paano naging ganito? Nabaluktot ang mukha ni Divine Emissary Wu sa takot. Hindi niya akalain na si Francis ay madaling makalusot sa kanilang hanay. Mabilis na umatras ang 7. Boom! Bang! Bumagsak! Ang array pulse na may enerhiya at pagkatapos ay sumabog. Gayunpaman, dahil ang 7-star profound array ay nasira na at ang 7 divine emissaries ay tumakas inalis ang hanay ng power source nito, ang lakas ng pagsabog ay lubhang nabawasan. Ang pag-activate ng pseudo-ancestral artifact Heaven Ascendant, si Francis ay lumabas na hindi nasaktan mula sa pagsabog. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis ang dalawang abnormal na malakas na enerhiya. Boom! Isang mabagsik na alon ng nagyayelong enerhiya na puno ng isang ice law ang lumipad pasulong, nagyayelo sa mundo sa paligid nito. Isang itim na puyo ng tubig ang lumitaw sa gilid ng pagsabog at nagsimulang lumunin ang kapangyarihan nito. Dalawang hari ng Diyos. Agad na lamig ang mukha ni Francis. Ang dalawang hari ng Diyos na ito ay parehong samsara immortal body. Ang isa sa kanila ay ang nakaaway na nakaasul na elder na si Francis sa heaven-defying faction Divine Kingdom, at ang isa pa ay ang God King Swallow Devar. Naunawaan na ngayon ni Francis na ang pakiramdam ng panganib mula sa kanyang kaliwang mata ay nagmula sa kanan na tagapagtanggol.
Kung si Francis ay direktang nakaharap sa asul na buhok na Elder at God King Swallow Devar mula pa sa simula, tiyak na naging maingat siya o otres pa nga. Kaya, ang tamang tagapagtanggol ay may 7 Divine Emissaries na kumilos bilang Pain. Pipigilan ng 7 Stars Profound Array si Francis habang ang dalawang God Kings ay naglunsad ng palihim na pag-atake. Ngunit ang bilis ni Francis sa pagsira sa hanay ay nalampasan ang inaasahan ng Right Protector. Kung minamaliit ni Francis ang 7 Divine Emissaries, ang pinagsamang kapangyarihan ng hanay at ng dalawang God Kings ay maaaring nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Sa isa sa mga Black Gold worship ng Heaven's Legacy race, ang Right Protector ay may mabangis na ekspresyon. Mukhang napansin ng batang iyon. Ngunit gayunpaman, gusto kong makita kung ano ang gagawin mo laban sa dalawang hari ng Diyos. Mamatay. Nanlamig ang mukha ni God King Swallow Devar. Pinayuhan siya ni Francis na sumali sa God Eye Alliance, ngunit tumanggi siya. Sa sumunod na tunggalian, pumayag siya sa harap ni Francis, at sa huli, ang kanyang sacred land ay kinuha ng Heaven Lord, na pinatay siya ng Heaven Lord at ginawa siyang Samsara Immortal Body. Ang God King Swallow Devar ay nag-aapoy sa puot. Puot sa kawalang katarungan ng kanyang kapalaran. Itinuon niya ang puot na ito kay Francis, gusto niyang mapunta si Francis sa parehong sitwasyon. Kaboom! Matapos makuha ang lakas ng pagsabog, lumakas ang mga pag-atake ni God King Swallow Devar. Sa kabilang banda, ginamit ng nakaasol na Elder ang kanyang Ice Law para i-lockdown ang mga galaw ni Francis. Thuish! Sa pag-activate ng kanyang Space-Time Law at Heaven Ascendant, si Francis ay naging isang hindi malinaw na silver blur. Ang dalawang hari ng Diyos ay medyo mahirap na kalaban, lalo na dahil sila ay Samsara Immortal Bodies. Ngunit hindi makakatakas si Francis dahil lang sa isang bagay na iyon. Primal Chaos Domain. Naglabas si Francis ng napakalaking lakas ng Primal Chaos, na lumikha ng madilim na Primal Chaos Domain sa paligid niya. Sa loob ng Primal Chaos Domain, siya ay pinalakas habang ang kanyang mga kaaway ay pinigilan. Thuish! Itinulak ang kanyang bilis sa limitasyon, lumipad si Francis sa matanda na may asul na buhok. Papatayin muna kita. Nanlamig ang mukha ni Francis habang ang kanyang kamay ay nagsimulang magpintig ng Primal Chaos Divine Power. Haha, patayin mo ako. Hindi napigilan ng matanda ang tumawa. Una, siya ay isang hari ng Diyos at hindi ganoon kadaling pinatay. Pangalawa, isa siyang Samsara Immortal Body. Hanggat hindi siya mabilis na naalis na wasak hanggang sa walang natira dahan-dahan siyang makakabawi. Pangatlo, nagtatrabaho siya kasama ng isa pang God King, at ang God King Swallow Devar ay isang top-class na God King na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Pagkatapos ay subukan natin ito. Bulong ni Francis sa sarili. Ganap na Ice Seal. Sigaw ng matanda na may asul na buhok. Agad na pinalibutan siya ng ginaw habang ang isang bagyo ng yelo at nyebe ay natipon sa kanyang harapan. Nakipagsagupaan ang nagyayelong yelo sa magulong daloy ng enerhiya. Si Francis ay may perpektong space law ng pseudo-ancestral artifact at ang kanyang primal chaos na enerhiya gayunpaman, kaya ang kanyang primal chaos domain ang nangunguna. Kamay na nagsasara ng langit na primal chaos. Sa wakas ay pinakawalan ni Francis ang enerhiya ng primal chaos na naipon niya. Ang maitim na kamay ng isang Diyos Diablo ay lumitaw sa kalangitan, sumisipsip ng enerhiya ng mundo habang ito ay bumababa. Ang Heaven Closing Primal Chaos Hand ay isang high-level combat skill na natutunan ni Francis. Bagamat hindi ito kasing flexible ng Primal Chaos Lightning Sword, ang lakas ng pagsabog nito ay higit na nakahihigit. Kaboom! Hiss! Habang ang palad ay bumagsak, ito ay pumutok ng enerhiya ng Tribulation Lightning. Ang enerhiyang ito ay tumama sa asul na buhok na Elder, na nagwasak sa kanyang Samsara Immortal Body. Primal Chaos Lightning Eye. Kasabay nito, inilunsad ni Francis ang kanyang makapangyarihang Eye Bloodline technique mula sa kanyang kaliwang mata. Isang maitim na Tribulation Lightning Sword brand ang tumama sa ulo ng asul na buhok na Elder. Hindi pa rin siya tapos. Upang mapatay ang isang Samsara Immortal Body, ang isa ay kailangang maging matulin at masinsinan. Bees.
Inactivate ni Francis ang Heaven Ascendant na lumikha ng isang mabigat na spatial blade. Ang spatial blade ay tumusok sa kalawakan at lumitaw sa katawan ng matanda. Sa likod, natigilan ang God King Swallowdevar. Sa mga tuntunin ng bilis, mas mababa siya kay Francis, ngunit hindi niya inaasahan na agad na magpapakawala si Francis ng ganoong kabangas na opens iba sa asul na buhok na Elder. Kahit noong nabubuhay pa siya, napakahirap niyang harangin ang barrage na ito. Huwag mo nang isipin iyon. Sumigaw si God King Swallowdevar habang pinapagana niya ang kanyang devouring law. Hindi niya mapahintulutan si Francis na patayin ang asul na buhok na Elder. 1560. Ang agarang opens iba ni Francis ay naging dahilan upang ang asul na buhok na Elder ay walang magawa upang lumaban. Naalarma rin si God King Swallowdevar. Kahit noong nabubuhay pa siya, mahihirapan siyang harangan ang pag-ataking ito. Huwag mo nang isipin iyon. Ang God King Swallowdevar ay sumigaw habang siya ay bumaril pasulong. Lunukan ng langit, limunin ng lupa. Ang God King Swallowdevar ay nagpalipat-lipat ng kanyang divine power at ginamit ang isa sa kanyang mga lihim na sining. Isang napakalaking puyo ng tubig na katulad ng isang higanting mo ang lumitaw sa itaas ng asul na buhok na matanda. Nagsimula itong sumipsip ng lahat ng enerhiya sa paligid. Alam ng God King Swallowdevar na si Francis ay napakabilis at nagtataglay din ng pseudo-ancestral artifact Heaven Ascendant. Ang direktang pag-atake kay Francis ay malamang na walang gaanong epekto. Kaya, ginamit niya ang kanyang lihim na sining na lumalamon upang lumunin ang mga pag-atake sa paligid ng asul na buhok na matanda at pahinin ang kanilang kapangyarihan. Ang nakaasul na Elder ay isang samsara immortal body, kaya hanggat hindi siya agad napatay, maaari siyang gumaling. Ito mismo ang naging dahilan kung bakit walang katotohanan ang samsara immortal bodies. Itinuon ni Francis ang kanyang kaliwang mata sa matanda. Ang taong ito ay kailangang mamatay dahil ang pagharap sa dalawang hari ng Diyos ng sabay-sabay ay talagang mahirap. Pagkatapos kunin ang Heaven Closing Primal Chaos Hand, ang Primal Chaos Lightning Eye, at ang Spatial Blade ng Pseudo-Ancestral Artifact, ang katawan ng asul na buhok na Elder ay karaniwang tapos na. Maliit na bahagi lang ang natira. Gayunpaman, ang lumalamon na mo sa itaas niya ay nagsasagawa ng napakalaking paghila sa lahat ng mga pag-atake sa lugar. Naging sanhi ito ng lakas ng mga pag-atake ni Francis na patuloy na bumagsak. Kung magpapatuloy ito, walang garantiya na ang patuloy na pag-atake ni Francis ay maaaring pumatay sa asul na buhok na Elder. Mamatay. Ipinatawag ni Francis ang kanyang Dream Origin Energy, at ang kanyang nakasisilaw na kaliwang mata ay nagsimulang bumuka ng mapang-arap na ambon. Ang mga nag-aaway sa paligid ay agad na nabighani sa tanawing ito. Masyadong maganda ang mga pangarap na kulay na iyon. God ay illusory oblivion. Habang nakatuon si Francis sa isang pag-iisip, nagbago ang eksena sa harap niya. Ang mapangarapin na mga kulay ng mundo ay natipon sa mga labi ng gutay-gutay na katawan ng matanda na may asul na buhok. Ang lahat ng iba pa sa paligid niya ay naging itim at puti, na iniwan siya bilang nag-iisang at nakasisilaw na pinagmumula ng kulay sa mundo. Boom! Ngunit biglang naglaho ang nakakasilaw na liwanag na iyon na parang bula, ang asul na buhok na Elder ay nawala kasama nito. Sa loob ng Black Gold Worship, nag-react ang Right Protector's Eye of Samsara. Napakahirap likhain ng isang God King Samsara immortal body, ngunit ngayon lang, lubusang pinatay ni Francis ang kanyang. Kailangang mapagtanto ng isa na kahit na ang isang nangungunang klaseng hari ng Diyos ay hindi maaaring agad na pumatay ng isang ordinaryong hari ng Diyos nang sa gayon ay walang natira, ngunit nagawa ito ni Francis. Francis! Nabaliw ang mukha ni God King Swallowdevar habang siya ay malupit na umuungal. Sa kanyang unang pagkikita kay Francis, naniwala siya sa kanyang sarili na mas malakas, ngunit sa huli, hindi niya nagawang lumunin ang God Eye origin ni Francis at napilitang pumayag. At ngayon, pagkatapos ng ilang taon, nakipagtulungan siya sa isa pang hari ng Diyos, ngunit wala pa rin silang nagawa kay Francis. Ang mas nakakatuwa pa ay ang nakablo na Elder ay pinatay ni Francis at hindi na niya ito napigilan. Mamatay.
Ang God King Swallowdevour ay umungal habang iwinawagayway ang kanyang palad, nagpaputok ng alon pagkatapos ng alon ng dark energy. Ang mga pag-ataking ito ay ginawa ng lakas na kinain niya. Ginamit ni Francis ang enerhiyang ito sa kanyang nakamamatay na welga, kaya ang mga pag-ataking ito ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Thwish! Si Francis ay nag-activate ng Heaven Ascendant at bumaril sa isang pilak na guhit ng liwanag. Kapag nagpapatuloy ang digmaang ito, maa-absorb ng God King Swallowdevour ang lahat ng enerhiya sa paligid, na lubos na nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan, mahinahong pagsusuri ni Francis. Bagamat ang God King Swallowdevour ay pumayag sa harap niya noon, iyon ay dahil hindi niya kayang lumunin ang dream origin ni Francis, na nagresulta sa paghihigpit sa kanyang lakas. Ngunit sa napakalawak na larangang ito ng digmaan, ang God King Swallowdevour ay maaaring lumamon ng mas maraming kapangyarihan hanggat gusto niya. Ang walang katapusang daloy ng enerhiya na ito kasama ng kanyang Samsara immortal body ay nangangahulugan na si Francis ay mahihirapang patayin siya tulad ng ginawa niya sa asul na buhok na Elder. Pero may paraan pa rin. Ang Heaven-defying faction ay nagtataglay ng maraming Samsara immortal body. Ito ay isang bagay na matagal nang alam ng alyansa ng God Eye, at ang Sage faction ay gumawa ng isang countermeasure. Sa malapit ay isang kabataang nakasuot ng puting damit na may hawak na folding fan sa isang kamay at isang black array plate sa kabilang kamay. Ang taong ito ay isang taong nakilala ni Francis sa Burning Heaven, si Blake. Sa oras na ito, ang Blake ay isang peak second heaven. Ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Matapos ilabas ng Life Sacred Land ang tawag nito, ang God Silang Sacred Land ay mas mabilis na sumagot sa tawag at sumali sa alyansa. Seal. Hinampis ni Blake ang isang kamay sa black array plate. Agad na lumabas ang mga puting simbolo mula sa plato, na bumubuo ng mga puting kadena na sumulong. Sa malapit, isang Samsara immortal body ang nakikipaglaban sa isang miyembro ng God Eye Alliance. Biglang nakapulupot sa kanya ang mga puting kadena. Ano? Ano ito? Ang Samsara immortal body ay napangiwi at nagsimulang magpumiglas, ngunit nalaman niyang ang kanyang lakas ay lubhang limitado at patuloy na humina. Mangolekta. Inactivate ni Blake ang array, at ang mga puting kadena ay nagsimulang bawiin. Ang Samsara immortal body ay hinayla sa black array plate. Maraming salamat. Ang lalaking nakipag-away sa Samsara immortal body ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat bago bumalik sa labanan. Ang God Silang race ay mga master ng silang. Maaari nilang selyuhan ang langit, selyuhan ang lupa, at selyuhan ang mga Diyos. Ang pagsasanib ng kanilang mga sining ng pagbubuklod sa mga hanay ng Sage faction ay gumawa ng isang makapangyarihang pamamaraan ng pagbubuklod na epektibo laban sa Samsara immortal bodies. Kuya Francis. Itinagilid ni Blake ang kanyang ulo at tumingin kay Francis. Ngayon lang, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Francis. God King Swallowdevour. Iyan ay hindi isang tao na maaari kong harapin. Sumulyap si Blake sa God King Swallowdevour, na masugid na humahabol kay Francis, at ngumisi, ngunit sumugod pa rin siya. Ilang iba pang kalapit na eksperto sa God Silang Sacred Land ay nagsimulang magtagpo. Si Blake lamang ay natural na hindi sapat para harapin ang isang hari ng Diyos. Umalis ka sa paningin ko. Naramdaman ng God King Swallowdevour na may mali, at sa isang dagendong, isang napakalaking alon ng itim na enerhiya ang kumalat mula sa kanyang katawan. Bilang isang top class na God King, madali niyang mapatay ang First Heaven at Second Heaven God Lords na ito. Huwag mo nang isipin iyon. Agad na lamig ang mukha ni Francis. Bagamat ang mga taong ito ay hindi malalakas na mandirigma, mayroon silang paraan upang labanan ang Samsara immortal bodies. Pangarap. Umikot ang kaliwang mata ni Francis, nagbuga ng mapangarap na ambon sa kanyang paligid. Unti-unting binalot ng isang panaginip na ulap ang lahat sa paligid ni Francis, pinipinta ito sa isang nakasisilaw na paraiso ng mga kulay. Ang mga epekto ng dreamification ay agad na nagpapahina sa God King Swallowdevour, at na-neutralize din ni Francis ang kanyang malakas na pag-atake. Itong galaw na naman. Napangiwi si God King Swallowdevour. Minsan ginamit ni Francis ang hakbang na ito para pilitin siyang pumayag.
Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, ang hakbang na ito ay hindi masyadong epektibo laban sa kanya. Lunok. Ang God King Swallowdevar ay umungal, at ilang dosenang lumalamon na black hole ang lumitaw sa radius na ilang daang libong li. Hindi niya malalamon ang pinagmulan ng pangarap ni Francis, ngunit maaari niyang lamunin ang banal na kapangyarihan ng iba pang mga eksperto sa larangan ng digmaan. Strike. Tumawag si Francis, hindi natinag sa pagkilos na ito. Patayin. Itinuon ni Francis ang kanyang thought power sa katawan ni God King Swallowdevar. Unti-unti, nagsimulang mawala ang enerhiya sa katawan ni God King Swallowdevar. Kasabay nito, ang mga eksperto ng Godzillang Sacred Land ay nag-activate ng kanilang mga array plate. Swish swish swish. Ilang dosenang kadena na nabuo mula sa mga puting simbolo ang nagsimulang umikot sa Diyos King Swallowdevar. Ang isang bahagi ng lakas ng God King Swallowdevar ay agad na selyado. Mga latak na sa tingin mo ay kakayanin mo ako. Ang God King Swallowdevar ay patuloy na umungol at umungol. Boom! Biglang sumabog ang God King Swallowdevar ng may pinakamataas na lakas. Ito ang enerhiyang kinain niya mula sa nakapaligid na larangan ng digmaan. Isang itim na buhawi ng enerhiya ang lumitaw sa paligid niya, na pinutol ang mga tanikala na nakagapos sa kanyang katawan. Ang kanilang ceiling effect ay unti-unting naglaho. Tahimik na mamatay para sa akin. Nakatuon si Francis, ang kanyang kaliwang mata ay kumikinang sa kidlat. Kakrak! Isang tatak ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ang tumama sa katawan ng Hari ng Diyos. Ang napakalawak na enerhiya sa loob ay nagsimulang mapunit sa kanyang katawan at kaluluwa, na naging dahilan upang siya ay pansamantalang nanlamig. Ang mga eksperto ng Godzillang Sacred Land ay muling kumilos, ang mga puting kadena ay umuusad pasulong at nagbubuklod sa God King Swallowdevar. Huwag mo na akong isipin na hawakan ako. Si God King Swallowdevar ay pilit na nagpupumiglas. Ang mga itim na vortex ay muling lumitaw sa paligid ng larangan ng digmaan, na nilalamon ang nakapalibot na enerhiya. Masyadong mahirap pakitunguhan ang God King Swallowdevar na ito. Maaari pa nga niyang kainin ang ating silang energy habang nilalamon din ang enerhiya mula sa ibang bahagi ng battlefield. Medyo namutla si Blake. Bilang karagdagan, ang iba pang mga eksperto mula sa Heaven-defying faction ay nagtitipon upang pumunta at iligtas ang God King Swallowdevar. Sa rehiyong ito, ako ang master. Nanlamig ang ekspresyon ni Francis nang i-activate niya ang kanyang thought power. Ang saklaw ng paglamon ng God King Swallowdevar ay nangyari na eksaktong saklaw ng dreamification ni Francis. Patayin. Habang ipinapaikot niya ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip, isang malalim, hindi maarak, at hindi mapigil ang enerhiya ang bumaba sa rehiyon. Nagsimulang maglaho ang mga itim na lumalamon na puyo. Paano naging ganito? Natigilan si God King Swallowdevar. Nanghina dahil sa dreamification at mga seal ng Godzillang race, bumagsak ang kanyang lakas, na nagawa niyang ibsan sa pamamagitan ng paglamon ng ibang enerhiya upang lumikha ng isang paputok na pag-atake na magpapalaya sa kanya. Pero ngayon, hindi na siya makakain ng kahit ano. Okay. Natuwa, sinunog ni Blake ang kanyang divine power at gumamit ng secret sealing art habang ina-activate niya ang kanyang array plate. Bilasan mo at sirain ang mga seal. Ang God King Swallowdevar ay nag-aalalang tumawag. Ang mga taong dumating upang tulungan ang God King Swallowdevar ay nagsimulang kumilos, na tina-target ang mga miyembro ng Godzillang Sacred Land. Sabi ko dati, ako ang master ng rehiyong ito. Muling sinabi ni Francis sa kanyang malamig at malamig na boses. Sa muling pag-activate ng kanyang kapangyarihan sa pag-iisip, unti-unting nawala ang lahat ng mga kaaway sa kanyang rehiyon ng dreamification. Hindi nila kayang labanan ito, at maaari lamang silang mamatay sa takot. Hindi. Ginawa ng ikatlong langit na Diyos na Panginoon ang lahat ng kanyang makakaya upang labanan, ngunit ang tanging nagawa niya ay makaranas ng mas matinding takot. Ang God ay ni Francis ay lumalakas at lumalakas. Ang mga eksperto sa parehong antas ay walang kapangyarihan upang labanan ito. Sa huli, ang ikatlong langit na Diyos na Panginoon ay nagkalat sa kawalan. Masyadong makapangyarihan. Walang katotohanan.
Ang mga miyembro ng Godzillang race ay nagulat at nabigla. Ang God King Swallowdevour ay nagsimulang dahan-daang mawala ng kakayahang lumaban. Sa rehiyon ng Dreamification, naghari ang lakas ni Francis, at naroon din ang paraan ng silang ng Godzillang race. Matatanggap lamang ng Diyos na Haring Swallowdevour ang kanyang kapalaran. Sa sandaling mahina na ang God King Swallowdevour, nang alop si Francis ng malaking halaga ng enerhiya ng Primal Chaos at ginamit ang Heaven Closing Primal Chaos Hand para mawala siya. Dahil dito, dalawang hari ng Diyos ang namatay kay Francis. Sa sandaling ito, pinaandar ni Francis ang kanyang kaliwang mata at tumingin sa malayo. Doon, ang mga Diyos ay nakikipaglaban sa Heaven Lord, na naging sanhi ng pagyanig ng lahat ng ancient desolate realm of gods. 1561. Sa langit, ang mga Diyos ay nakipaglaban sa Heaven Lord, ang eksenang nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nakakita nito. Sa gilid ng God Eye ay ang 5 God Eyes, ang Bright Sun God, ang Celestial Sword God, at si Kung Dao, 8 gods sa kabuuan. Magkasama ang Myriad Forms God Eye at Life God Eye with the Genius God si Kung Dao ang responsable sa pagtatanggol. Ang kamatayan, banal na parusa, at Space-Time God Eyes kasama ang Bright Sun God at ang Celestial Sword God ang may pananagutan sa pagkakasala. Ngunit sa ganitong sitwasyon, wala pa rin silang gaanong kalamangan. Kahit sino ka pa, walang makakapigil sa akin. Ang kalmadong mukha ng Heaven Lord ay nagningning ng kamahalan at paniniil. Boom! Sa paligid ng Heaven Lord, hangin, kidlat, at apoy, silang lahat ay napuno ng destruction energy, nagdulot ng kalituhan, na ginawa ito upang walang sino man ang nangahas na lumapit sa kanya. Matapos makuha ang destruction origin, naabot ng Heaven Lord ang isang bagong antas ng opens iba na kapangyarihan. Walang kakayahan ng mga ordinaryong Diyos na hadlangan ang kanyang mga pag-atake. Kaya, ang alyansa ng God Eye ay may 3 Diyos na nakatuon sa walang anuman kundi depensa. Patayin. Umungal ang Diyos ng kamatayan. Ang 3 God Eye deities na responsable sa opensa ay sabay-sabay na umatake. Isang napakaitim na daloy ng enerhiya na hinaluan ng divine punishment na kidlat at pagkatapos ay natatakpan pa ng space-time na enerhiya. Ang huling resulta ay bumaril patungo sa Heaven Lord. Sa oras na ito, ang 3 God Eye deity ay mas mahusay na nakapagtulungan, dahil maaari na nilang pagsamahin ang kanilang mga pag-atake upang madagdagan ang kanilang kapangyarihan. Sa kabilang panig, hinawakan ng Celestial Sword God ang isang sinaunang espada at bahagyang iwinagayway ito. Agad na bumaril pasulong ang isang nanginginig na puting sword beam. Ang maliwanag na araw ng Diyos ay nagbago na sa isang napakalaking ginintoang pulang uwak. Ibinuko niya ang kanyang bibig at nagpakawala ng nakakapasong unos ng apoy. Scram! Malamig na sigaw ng Heaven Lord, ang kanyang ancient God Devil Body ay nagpakawala ng isang nakakatakot na banal na kapangyarihan na naging sanhi ng pagguho ng espasyo sa paligid niya. Paulit-ulit niyang sinuntok, pinawi ng kanyang mga kamao ang lahat ng nasa daanan nila. Ang matinding labanan ay naganap sa bilis ng kidlat. Sa loob ng isang segundo, nagpalitan na ng ilang dosenang suntok ang magkabilang panig. Napakalakas ng sinaunang Diyos Diablo na katawan. Kahit papaano ay lumakas pa ito. Si Francis ay medyo nabigla. Dapat ay binago lang ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Dao God Eye, ngunit naramdaman ni Francis na ang Ancient God Devil Body ay lumakas din. Kahit nawala ang Heavenly Dao God Eye, ang Heaven Lord ay maaaring umasa sa kanyang Ancient God Devil Body upang labanan ang sinumang nag-iisang God Eye deity. Kung ito nga ang nangyari, ang Heaven Lord ay tiyak na nagtataglay ng kumpletong bloodline ng sinaunang lahi, at kaya niyang gamitin ang buong kapangyarihan nito. Thump thump. Thump thump. Matapos tumuon sa labanan ng mga Diyos sa loob ng ilang panahon, naramdaman ni Francis ang kanyang kaliwang mata na nagsisimulang pumutok. Ang dreamy silver ball ay patuloy na nanginginig, ang kanyang dream origin ay nanginginig. Sa ngayon, dapat kong gawin ang lahat ng makakaya ko. Si Francis ay tumalikod sa larangan ng digmaan ng Diyos. Bagamat mayroon siyang ikasyam na mata ng Diyos, ang kanyang kasalukuyang antas ng lakas ay hindi sapat upang makialam sa larangan ng digmaan ng Diyos. Sa kabaligtaran, gagawa lang siya ng puwang na maaaring pagsamantalahan ng Heaven Lord.
Bilang karagdagan, ang Dream God Eye ni Francis ay tila na-stimulate ng labanan sa pagitan ng God Eyes at ng Heavenly Daw God Eye, at napakaraming dream origin ang umaagos mula rito. Pakiramdam ni Francis ay mayroon siyang walang katapusang stream ng dream origin energy na magagamit niya, at ang digmaang ito ang perpektong lugar para gamitin ang lahat ng ito. Patayin. Naglaho ang katawan ni Francis habang umaarangkada siya. Gamit ang Space Pseudo-Ancestral Artifact at ang kanyang sariling space-time law, si Francis ay nagtataglay ng hindi maunahang kalamangan sa bilis. Flush! Lumipad siya sa larangan ng digmaan, isang pilak na bahid ng liwanag na nag-iwan ng dugo at dumi sa gilid nito habang tinatanggal nito ang lahat ng oposisyon. Kapag ginamit niya ang kanyang buong lakas, kayang patayin ni Francis kahit na ang pinakamataas na klaseng God Kings. Sa pangkalahatan, walang anumang bagay sa larangang ito na maaaring magbanta sa kanya. Sa kanyang mga kaaway, siya ay isang Diyos ng kamatayan, isang ipinagbabawal na pag-iral. Umalis. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng gulat habang sinubukang tumakbo ng mga kalapit na eksperto, ngunit napakabilis ni Francis. Kung gusto niyang pumatay ng tao, walang pagkakataong makatakas. Si Francis ay isang walang pigil na hayop sa larangan ng digmaan, walang tigil na minamasaker ang lahat ng kanyang mga kalaban. Ay hindi. Nanginginig sa takot si Divine Emissary Wu. Napansin siya ni Francis. Thuish. Ang katawan ni Divine Emissary Wu ay sumabog na may malupit at masamang kapangyarihan ng demonyo, mga itim na daloy ng liwanag na umiikot sa kanya habang siya ay tumakas. Mamatay. Sinundan siya ni Francis, mabilis na isinara ang distansya. Hindi. Nagalit si Divine Emissary Wu. Napanood niya ang pakikipaglaban ni Francis sa dalawang hari ng Diyos. Nang matalo ang dalawang hari ng Diyos, ginawa niya ang kanyang makakaya upang lumayo kay Francis, ngunit nauwi pa rin sila sa isa't isa. Dalawang Samsara Immortal Body God Kings ang namatay kay Francis, kaya anong pag-asa ang mayroon siya? Kahit na ang pagtakbo ay isang walang kabuluhang pagsisikap. Swoosh! Ikinaway ni Francis ang isang palad, lumikha ng ilang dosenang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords na lumipad pasulong at tinatakan ang lahat ng ruta ng pagtakas ni Divine Emissary Wu. Dalawang espada ang tumusok sa kanyang katawan, dahilan para matigas ang kanyang katawan. Primal Chaos Lightning Eye. Isang malakas na eye bloodline technique ang bumaril sa kanyang kaliwang mata. Kakrak. Isang Twisted Lightning Sword brand ang biglang lumitaw sa ulo ni Divine Emissary Wu. Sa isang malakas na pagsabog, namatay si Divine Emissary Wu. Matapos patayin ng Divine Emissary Wu, nagpatuloy si Francis sa pag-ikot sa larangan ng digmaan, partikular na pinupuntirya ang mga natitirang Divine Emissaries. Hindi ba masarap na manatiling patay? Kinailangan lang nilang mabuhay muli para mapatay niya ulit sila. Ngunit hindi magiging maramo si Francis sa kanyang espada. Ang malamig at masamang hangarin ng pagpatay na ipinalabas niya ay naging sanhi ng pagkalat ng lahat ng mga kaaway sa paligid niya sa takot. Ilang sandali pa, isa na namang Divine Emissary ang napatay. Pagkatapos ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Heaven-defying faction ay nanunood ng lahat ng ito mula sa kanilang mga Black Gold worship. Kung ipagpatuloy ng batang ito ang kanyang pagpatay, matatapos tayo. Sabi ng isang elder ng Heaven's Legacy Race, nag-aapoy ang mga mata sa galit. To think na mabilis siyang mag-mature. Natigilan si Lupin dahil ang lakas ni Francis ay nag-iwan na ng anino sa kanyang puso. Maaari lang kaming magpadala ng isang haring Diyos upang hawakan siya saglit. Ang kanang tagapagtanggol ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa kawalan. Ang alyansa ng God Eye ay dumating na napakahanda, at ito ay nagkaroon ng tulong ng Sage Faction. Ang lakas nito ay higit pa sa imahinasyon ng Heaven-defying faction. Sa kabila nito, ang Heaven-defying faction ay mayroon pa ring kalamangan. Ngunit ngayon, ang massacre ni Francis ay nagkakaroon ng malaking epekto sa larangan ng digmaan at nasa bingit na ng pagbabalik tanaw. Napagpasyahan ng kanan na tagapagtanggol na halos walang sinuman sa kanilang panig ang may kakayahang pumatay kay Francis. Dahil iyon ang kaso, maaari lamang nilang sugpuin si Francis upang hindi na niya matuloy ang pagmasaker sa kanilang mga puwersa. Flush!
Si Francis ay nagpatuloy sa pagpatay sa kanyang paraan sa buong larangan ng digmaan, ang kanyang mga kaaway ay tumatakas ng magulo. Sa sandaling ito, isang madugong dagandong ang umalangaw-ngaw. Brat, itigil mo na ang kawalang hiyaan mo. Isang madilim na pulang guhit ng liwanag ang bumaril at naging isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng pulang damit. The Blood Spirit Sacred Lands God King Fiendblood. Ang Blood Spirit Sacred Land ay isa sa mga sacred lands na nasakop ng Heaven Lord, at ang God King Fiendblood ay isa na ngayong Samsara Immortal Body. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Si Francis ay sumabog pasulong, ang kanyang katawan ay kumalusko sa Primal Chaos at Tribulation Lightning Energies. Nang malapit na siya sa God King Fiendblood, lumikha siya ng ilang dosenang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords at binaril ang mga ito pasulong. Whoosh! Whoosh! Nagsimulang sumayaw ang God King Fiendblood na lumikha ng iba't ibang madugong ripple sa hangin habang iniiwasan niya ang pag-atake ni Francis habang pinapaliit ang pinsalang natanggap niya. Mamatay! Nakatuon si Francis, isang malaki at mabigat na Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ang nabuo sa kanyang kamay, na pagkatapos ay inindayog niya. Kumaway ng kamay ang God King Fiendblood, lumikha ng kulay dugong puyo ng tubig upang harangan ang pag-atake. Ang banal na kapangyarihan sa loob ng puyo ng tubig na ito ay marahas at nakamamatay, na nagtataglay ng napakalaking lakas. Thwish! Habang winasak ni Francis ang vortex, umatras ang God King Fiendblood, iniwasan ang indayog ng espada. Gusto niya akong hawakan. Naiintindihan ni Francis kung ano ang nangyayari. Bagamat ang God King Fiendblood ay sumigaw ng buong tapang, talagang nandoon siya para pigilan si Francis. Ang layunin ng pagpatay na ipinalabas niya ay likas sa kanyang katawan at hindi nakatarget kay Francis. Hindi mahalaga kung alam mo. Ang God King Fiendblood ay kakaibang ngumiti. Isa siyang top class na God King, kaya kung hindi niya lalabanan si Francis, mapapatay pa ba siya ni Francis? Hindi rin niya akalain na pipiliin ni Francis na iwasan ang labanang ito. Masyado kang kumpiyansa, at minamaliit mo pa rin ang Ninth God Eye. Hindi mapigilan ni Francis ang mapangiti. Nagsimulang umikot ang panaginip na mga ilaw sa kanyang kaliwang mata nang bumuhos ang enerhiya ng Dream Origin. Pangarap. Ang mundo sa paligid ni Francis ay natatakpan ng isang panaginip na ulap. Ang bawat isa sa panaginip na rehiyong ito ay nakadama ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kahinaan. Agad na itinuon ni Francis ang mga epekto ng dreamification sa God King Fiendblood. Takbo. Ang God King Fiendblood ay agad na nagsimulang umatras, umaasang makatakas sa saklaw ng dreamification. Spatial Isolation. Inactivate ni Francis ang Heaven Ascendant. Bilang isang pseudo-ancestral artifact, hindi lang ito nagkaroon ng mga kakayahan sa pagtatanggol. Ang Spatial Isolation ay isa sa iba pang kakayahan na taglay nito. Swish! Namuo ang espasyo sa harap ng God King Fiendblood na nagiging makapal na spatial na pader na hamarang sa kanyang daraanan. Pseudo-ancestral artifact. Nagdilim ang mukha ni God King Fiendblood habang nagmumura at nagpalit ng direksyon. Nagamit na ni Francis ang spatial isolation para pansamantalang pigilan ang God King Fiendblood, kaya hindi niya hinayaang tumakas ang kanyang biktima ng ganoon kadali. Primal Chaos Domain. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay kumalat palabas. Isang rehiyon ng madilim at baluktot na enerhiya na nag-overlap sa rehiyon ng dreamification. Ang mga epekto ng dalawang domain ay nagpapataas ng pagsupil sa God King Fiendblood. Siya ay nagtataglay ng medyo disenteng bilis at mga diskarte sa paggalaw, ngunit ang mga ito ay ganap na hindi epektibo sa pamamagitan ng dalawahang pagsupil. Pagsabog ng espiritu ng dugo. Tumigas ang mukha ni God King Fiendblood nang lumabas ang isang napakasama at madugong enerhiya mula sa kanyang katawan. Boom! Bang! Ang Diyos na Haring Fiendblood ay naging bola ng madilim na pulang dugo at nagkawatak-watek. Ang napakasama at madugong enerhiya na iyon ay agad na nagkalat sa enerhiya ng Primal Chaos, na nagpapahintulot sa God King Fiendblood na tumakas sa eksena bilang isang madugong bahid ng liwanag. Hindi ka maaaring tumakbo. Nanlamig ang mukha ni Francis habang pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, namumula ang Primal Chaos Domain sa kanyang utos.
Sa kanyang dream god eye, nagkaroon si Francis ng kumpletong pag-unawa sa mga galaw ni God King Finnblood, at nakapaghanda na siya ng paraan para harapin ang secret technique ni God King Finnblood. Kailangan lang ng God King Finnblood na pigilan si Francis, na may kasamang dalawang bagay. Ang una ay hindi siya kayang patayin ni Francis, at ang pangalawa ay kailangan niyang makipaglaban kay Francis upang hindi makapatay ng iba si Francis. Bees. Gamit ang malaking halaga ng enerhiya ng Dream Origin, na-activate ni Francis ang kanyang kakayahan sa realization. Ang bilis ng God King Finnblood ay biglang bumagal sa paggapang. 1 segundo lang ay sapat na. Primal Chaos Lock. Ang enerhiya ng Primal Chaos Domain ay ganap na nilamon ng God King Finnblood. Sa sandaling nabuo ang Primal Chaos Lock, patuloy nitong lalamunan ang lahat ng enerhiyang taglay ng isang kaaway. Matapos gamitin ang kanyang lihim na sining, ang Diyos na si Haring Finnblood ay nasa isang mahinang kalagayan. Ngayon, hindi lang siya nabigo na makatakas, nahuli siya ni Francis. Patayin. Gamit ang higit pang Dream Origin, muling na-activate ni Francis ang Dreamification. Mayroon siyang masaganang Dream Origin energy sa oras na ito, kaya magagamit niya hanggat gusto niya. Walang kakayahan ng God King Finnblood na harangan ang enerhiya ng Dream Origin, at nagsimulang maglaho ang kanyang katawan. Kahit ang kanyang Samsara Immortal Body ay hindi makalampas sa paglamon ng Primal Chaos Lock at ang pagkalimot sa Dreamification. Nagsimulang mawala ang God King Finnblood. Hindi ko akalain na mamamatay akong muli ng ganoon kabilis. Humalaklak si God King Finnblood. Hindi niya kalooban na salakayin si Francis. Bilang isang Samsara Immortal Body, maaari lamang niyang sundin ang mga utos ng Heaven-defying faction. Whoosh! Pagkalipas ng ilang sandali, wala na si God King Finnblood. Si Francis ay nag-iisang pumatay ng isang hari ng Diyos. Ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay natigilan, nanginginig ang kanilang mga isipan. Sa sandaling ito, biglang nagpadala si Chanwo kay Francis ng mensahe. Francis, may misyon ako para sa iyo. I-distract ang mga barkong pandigma ng kaaway, at kung masisira mo ang ilan sa kanilang mga sistema ng armas, mas mabuti iyon. Ang dalawang barkong pandigma ng Heaven-defying faction ay nagtataglay ng napakalaking offensive power at ilan sa mga pinaka-nakamamatay na sandata sa larangan ng digmaan. Okay. Gagawin ko pa rin iyon. Tumango si Francis. Thuish. Naging isang bahid ng liwanag at nababalot ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning, nagsimulang pumatay si Francis patungo sa mga barkong pandigma ng Heaven-defying faction. Mahuhulaan na ng mga upper echelon na miyembro ng Heaven-defying faction ang layunin ni Francis. Pupunta siya para sa atin. Si Lupin ay nagsimulang manginig sa takot. Perfect. Kung maglakas loob siyang lumapit sa mga barkong pandigma natin, sisiguraduhin kung hindi siya babalik. Ang maasim na mukha ng kaliwang tagapagtanggol ay nabaluktot sa kabangisan. 1562. Ang mga puting barkong pandigma ng Sage faction ay hindi kumpleto sa gamit dahil kapos sila sa oras. Kaya, ang Sage faction ay nakatuon sa pagtatanggol. Ngunit hindi ito ang kaso para sa mga barkong pandigma ng itim na ginto ng Heaven-defying faction, na ang mga kakayahan sa Opens iba ay sadyang walang kapares. Ang dalawang barkong pandigma ay nilagyan ng malakihang destruction weapons. Gayunpaman, ang kaguluhan ng kasalukuyang larangan ng digmaan at ang paghahalo ng kaibigan at kalaban ay nangangahulugan na ang mga armas na ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Ngunit ang mga barkong pandigma ay nilagyan din ng maraming maliliit na armas na pangwasak at mga nakakasakit na hanay, at pareho silang gumaganap ng malaking papel sa larangan ng digmaan. Ang puwersa ng God Eye Alliance ay maaari lamang ipagtanggol o iwasan ang mga pag-atake mula sa mga barkong pandigma ng Heaven-defying faction. Sa mga sagupaan sa pagitan ng mga eksperto, ang isang bahagyang kakulangan ng atensyon ay maaaring nakamamatay, lalo na ang panghihimasok ng isang barkong pandigma. Ito ay hindi isang bagay na maaari nilang gawin kahit ano. Masyadong mabangis ang firepower ng dalawang barkong pandigma. Ang mga normal na eksperto ay hindi man lang manggahas na lumapit. Sinubukan ng isang haring Diyos na makalapit sa mga barkong pandigma, ngunit agad silang naging sentro ng maraming sandata nito.
Pagkaraan ng ilang sandali, sila ay nasugatan ng husto at napilitang tumakas. Ngunit ngayon, nakarating na si Francis sa likuran ng larangan ng digmaan. Lahat ng nasa malapit ay hindi napigil ang mahulaan ang kanyang motibo. Nagtataka ako kung maaari niyang guluhin ang mga barkong pandigma ng kaaway. Sana nga. Marami sa mga miyembro sa kanyang panig ang nakaramdam ng hiwa ng pag-asa. Imposible. Kahit na ang isang nangungunang klaseng God King ay mahihirapang makalapit sa mga Black Gold worship na iyon. Umiling ang God King Heaven Dragon ng Tungtay Zone. Naramdaman ng mga upper echelon na miyembro ng Heaven-defying faction sa mga Black Gold worship ang mga galaw ni Francis, at lahat ng arrays at weapon system ay nagsimulang gumalaw, tila naghahanda para bigyan si Francis ng isang masakit na suntok. Halika! Si Francis ay may solemn na ngunit walang takot na ekspresyon. Sa totoo lang, medyo na-excite siya, nanginginig ang kaliwang mata niya sa tila excitement din. Isa lang ang layunin ni Francis sa kasalukuyan, lumaban. Sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa malakas, maaari niyang pigain ang mas maraming kapangyarihan mula sa Dream God Eye. Mula nang magsimula ang labanan, malinaw niyang naramdaman na lumalakas ang kanyang Dream God Eye. At si Francis ay sabik na lumakas at lumakas. Kapag nagamit ko na ang buong kapangyarihan ng Dream God Eye, maaari na akong sumali sa God Battlefield. Sabi ni Francis sa kanyang sarili. Ang larangan ng digmaan na kanyang nilalabanan ay tila napakalawak at walang hangganan, ngunit ang tanging larangan ng digmaan na tunay na makakaimpluwensya sa kinalabasan ng labanang ito ay ang larangan ng digmaan ng Diyos, at kahit na siya ang ikasyam na mata ng Diyos, hindi siya maaaring lumahok sa labanang iyon, isang katotohanang tinanggap ni Francis ng may matinding pag-aatubili. Whoosh! Lumipad si Francis patungo sa heaven-defying faction worship sa kanyang harapan. Mabuti! Dahil naihatid mo ang iyong sarili sa pintuan ng kamatayan, tutuperin ng matandang ito ang iyong hiling. Sa loob ng Black Gold worship, ang Left Protector ay umungol. Siya at ang tamang tagapagtanggol ay parehong tagapagtanggol ng Heaven-defying faction, ngunit sila ay sanay sa iba't ibang aspeto. Ang Left Protector ay nagtataglay ng napakalaking lakas at maaaring gamitin ang mga sining ng shaman at mga sumpa ng lahing shaman ng sinaunang. Kahit ang God King Radiant Peak ay napigilan lang siya. Ang Right Protector ay miyembro ng Heaven's Legacy Race at walang makapangyarihang combat bloodline. Mayroon lamang siyang Eye of Samsara. Nanatili siya sa mga anino, pinamamahalaan ang Heaven-defying faction at kinokontrol ang teknolohiya nito. Maaari lamang niyang ipakita ang buong lawak ng kanyang mga kakayahan sa teritoryo ng Heaven's Legacy Race. Atake! Ang kanang tagapagtanggol ay sumigaw. Ang iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race sa mga barkong pandigma ay nagsimulang sumunod sa mga utos ng Right Protector. Lahat ng firepower ng dalawang Black Gold worship ay nakatutok kay Francis. Ang ilan sa mga eksperto sa alyansa ng God Eye ay agad na natakot sa kanilang mga talino sa tanawing ito. Ang Heaven-defying faction ay tila napakataas ng tingin kay Francis. Ang antas ng firepower na ito ay sapat na upang agad na mapatay ang sinumang ibang hari ng Diyos. Pagpapalawak ng dimensyon ng pangarap. Ang enerhiya ng Dream Origin ay bumuhos mula sa kaliwang mata ni Francis. Gamit ang kanyang thought power, mabilis siyang nakagawa ng isang malakas na dream dimension na pinagsama niya sa espasyo sa paligid niya. Sa loob ng dream dimension, ang lakas ni Francis ay napalakas sa lahat ng aspeto. Swish! Gumawa si Francis ng ilang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sa paligid niya. Ang lahat ng hindi mabilang na pag-atake ay kailangang dumaan sa Dream Dimension para maabot siya. At sa dimensyong ito, ang lakas ni Francis ay nalampasan ng sentido komon. Boom! Flash! Ginamit ni Francis ang kanyang isip para kontrolin ang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords, at lumipad sila at pinawi ang lahat ng pag-atake bago sila makalapit. Si Francis ay sapat na malakas upang pumatay ng isang nangungunang klaseng hari ng Diyos, at sa loob ng dimensyon ng pangarap, ang kanyang lakas ay malapit sa isang Diyos. Huwag kang tumigil. Ang kanang tagapagtanggol ay umungal. Ang enerhiya ng Dream daw ay labis na nagpapahirap sa kaluluwa ng isang tao. Kumpiyansa siya na hindi makakatagal si Francis. Swish!
Nagpatuloy ang barrage. Ginawang primal chaos domain ni Francis ang mga espada, ang dumadaloy na agos ng enerhiya sa loob ng pagbangon upang patuloy na palayasin ang mga salvos. Sa oras na masira ang unang wave ng primal chaos tribulation lightning energy, 1 segundo ay handa na. Pagkaraan ng ilang sandali, si Francis ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng stress, at siya ay napakalapit na ngayon sa mga barkong pandigma. Gamitin ang medium-scale destruction weapons. Utos ng Rite Protector. Ang malakihang mga sandata ng destruction ay may pinakamalakas na kapangyarihan, ngunit ang kanilang lugar ng epekto ay napakalaki na sasaktan nila ang mga sundalo sa kanilang sariling panig. Handa na sila. Sunog. Agad namang tumugon ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race. Bees. Ilang dosenang butas ng metal ang lumitaw sa mga gilid ng dalawang barkong pandigma, ang nakakatakot na mga pulso ng banal na kapangyarihan na umuusbong mula sa loob. Darating na ba? Nakatuon si Francis, ang kanyang primal chaos domain ay umiikot sa kanya, handa nang umatake. Boom! Ang mga puting sinag ng liwanag na ilang dosenang talampakan ang kapal ay bumaril mula sa mga barkong pandigma, ang banal na kapangyarihan sa loob ng mga ito ay napakalinis na maliwanag na sila ay pinaputok gamit ang pinakamataas na kalidad na God Crystals. Ang mga puting sinag ng liwanag na ito ay nilagyan din ng mga batas ng pagkasira. Ang bawat sinag ng liwanag ay may lakas na malapit sa isang ordinaryong hari ng Diyos. Sa ilalim ng kontrol ng heaven-defying faction, bawat sinag ay na-time para sabay nilang hampasin si Francis. Kung wala ang kanyang dream dimension, hindi kailanman mangangahas si Francis na direktang gawin ang pag-ataking ito. Pangarap. Ang kaliwang mata ni Francis ay muling nagpadala ng napakaraming enerhiya ng Dream Origin sa nakapaligid na mundo. Pinalakas ng Dream Dimension si Francis habang pinahina ng Dreamification ang kaaway. Ang dalawang ito ay gumawa ng isang kamangha-manghang resulta kapag pinagsama. Ang overlapping ng Dreamification at ang Dream Dimension Expansion ay naging isang nakakasilaw na paraiso ang mundo sa paligid ni Francis. Mahirap paniwalaan na ito ang eksena mula sa isang larangan ng digmaan. Ipagtanggol. Matapos gamitin ang Dreamification para pahinain ang mga pag-atake ng destruction weapon, ganap na nakatuon si Francis sa depensa. Una, pinaliit niya ang primal chaos domain sa isang madilim na globo sa paligid niya. Spatial na enerhiya. Inactivate ni Francis ang kanyang pseudo-ancestral artifact, na pinagsama ang perpektong space law nito sa primal chaos domain para mas palakasin ang mga depensa nito. Sa wakas, lumikha si Francis ng primal chaos lightning vortex. Ito ang pinakamalakas na depensang magagawa ni Francis sa kasalukuyan. Boom! Bees! Sa loob ng kanyang mga layer ng depensa, nararamdaman ni Francis ang lahat ng nanginginig. Sa kaliwang mata niya, nakikita niya ang nangyayari sa labas. Ang napakalaking pag-atake ng destruction weapon ay napunit sa kanyang dream dimension. Kung hindi ito suportado ng napakaraming enerhiya ng Dream Origin, maaaring gumuho na ito. Boom! Hiss! Ang defensive layer ng Primal Chaos Domain ay dahan-daang nawala, at ang pag-atake sa wakas ay umabot sa Primal Chaos Lightning Vortex. Ang pag-atake ng Heaven-defying faction ay humina na pagkatapos ng pagsuntok sa mga unang layer ng depensa, ngunit nagsisimula pa rin itong makapasok. Spatial Spirit Cloak. Gumamit si Francis ng isa pang defensive na kakayahan ng Heaven Ascendant. Ang translucent silver spatial energy ay nakondensed sa isang hadlang ng liwanag na bumalot kay Francis. Sa loob ng barkong pandigma, lahat ng miyembro ng Heaven-defying faction ay kinakabahan. Wala sa kanila ang nakakaalam kung kaya ni Francis ang pag-atake o hindi. Ang spatial barrier sa paligid ni Francis ay unti-unting nawawala, ngunit ang kanilang sariling pag-atake ay malapit nang maubos. Sa huli, si Francis ay lumabas na hindi nasaktan. Gaano kadelikado? Nakahinga ng maluwag si Francis. Nagawa niyang harangan ang pag-atake na ito lalo na dahil sa kanyang tila walang katapusang dami ng enerhiya ng Dream Origin at ang natitirang mga kakayahan sa pagtatanggol ng pseudo-ancestral artifact. Na-block ito. Maraming eksperto sa larangan ng digmaan ang tumitig kay Francis na parabang isa siyang halimaw.
Walang ibang tao sa larangan ng digmaan na maaaring hamarang sa gayong malakas na pag-atake. Itong brat. Wala na ba talaga akong magagawa sa kanya? Napakunot noo ang Right Protector. Si Francis ay nagtataglay ng isang mata ng Diyos, at ang maraming mga labanan at ang pagpapasigla mula sa ibang mga mata ng Diyos ay nagpalakas at nagpalakas lamang sa kanya. Malamang na hindi magtatagal bago lumitaw ang isa pang God ay deity. Hahawakan siya ng Heaven Lord. Biglang kumalma ang ekspresyon ng Right Protector habang malamig siyang umungol. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Francis. Dapat kitang bigyan ng regalo bilang kapalit. Eye of Heaven. Ang eye intent ni Francis kasama ng kanyang bloodline energy ay nawala sa kanyang katawan. Isang napakalaking mapangarapin na pilak na mata ang lumitaw, na naglalabas ng hindi maipaliwanag na presyon. God Eye Duplication. Isang boses ng kaluluwa ang sumigaw. Isang malawak na ulap ng panaginip na ambon ang bumulwak mula sa pilak na mata. Biglang kumislap ang puting liwanag sa loob ng bahaghari. Isang puting sinag ng liwanag ang sumabog mula sa ulap. Ang target nito ay ang Black Gold Warship na may hawak na Right Protector. Mahihirapan si Francis na i-duplicate ang napakalakas na pag-atake noon, ngunit mayroon siyang halos walang katapusang supply ng enerhiya ng Dream Origin ngayon. Kahit na medyo natagalan upang ma-duplicate, nagtagumpay siya. Sa loob ng barkong pandigma. Paano naging ganito? Ito ay masama. Anong gagawin natin? Ang lahat ay nanginginig sa gulat sa tanawing ito, hindi alam kung ano ang gagawin. Wala sa kanila ang inaasahan na gagamit si Francis ng ganitong uri ng pag-atake. Ang kanilang sariling opens iba ay ginawa laban sa kanila. Bagamat ang Black Gold Warship ay nagtataglay ng mabibigat na depensa, ito ay nasa isang opens iba pa rin na estado at hindi maaaring lumipat ng ganoon kabilis. Boom! Bang! Ang puting sinag ng liwanag ay tumago sa puso ng barkong pandigma. Agad na sumabog sa apoy at usok ang iba't ibang lugar ng mga barkong pandigma. Kahanga-hanga. Hindi inaasahan ng mga miyembro ng God Eye Alliance ang ganitong uri ng pagbaliktad. Hindi lang maliit na bahagi ng barkong pandigma ang napinsala ni Francis. Sa halip, sinira niya ang kaibuturan nito, na talagang napilayan ang barkong pandigma. Bumalik sa likuran, sa isa sa mga puting barkong pandigma, nagpakita si Chanwo ng bahagyang pagkagulat. Whoosh! Nang mawala ang Eye of Heaven at bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, si Francis ay sumugod patungo sa nasirang Black Gold Warship. Mapangwasak na pagkalugi ang natamo sa mga tripulante ng barkong pandigma na ito. Tumakbo. Maaaring hulaan ng mga nakaligtas na miyembro na hindi hahayaan ni Francis ang pagkakataong ito, kaya agad silang nagsimulang tumakas. Thwish! Ang kanan na tagapagtanggol ay naging isang itim na daloy ng usok at tumakas. Kahit na ang Right Protector ay isa ring top class na God King, ang labanan ay hindi ang kanyang malakas na suit, at hindi rin siya makikipaglaban sa kasalukuyang Francis. Hindi ka makakatakas, umalangaw-ngaw ang malamig at walang pakialam na boses ni Francis. Maaari niyang baliwalain ang maliit na prito, ngunit hinding-hindi niya maaaring pabayaan ang isang taong kasing halaga ng tamang tagapagtanggol. 1563. Nanginginig sa takot ang isipan ng tamang tagapagtanggol, dahil nakikita niya na matagal nang nakatutok si Francis sa kanya at binabaliwala ang lahat. Bagamat hindi siya sanay sa labanan, isa pa rin siyang top class na God King of the Heavens legacy race. Gayunpaman, alam din niya na hindi siya kalaban ni Francis, kaya pinili niyang tumakas. Swish swish swish. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay, agad na lumikha ng ilang dosenang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords na lumipad pasulong. Ang kanan na tagapagtanggol ay hindi nagtangkang umiwas at tumakas ng mabilis hanggat maaari. Boom! Bang! Ilang espada ang tumusok sa kanyang katawan, ngunit ang tamang tagapagtanggol ay may Samsara Immortal Body, kaya mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Kasabay nito, ang ibang barkong pandigma ng Heaven-defying faction ay lumipat sa isang defensive state at lumipat upang iligtas ang Right Protector. Manatili ka rito, matandang pagong. Malamig na umungal si Francis. Ang insulto ay nagpagalit sa tamang tagapagtanggol.
Bilang tamang tagapagtanggol ng heaven-defying faction, hindi pa siya napahiya ng ganito. Gayunpaman, napanatili ng tamang tagapagtanggol ang kanyang pagkamakatuwiran at patuloy na tumakas. Ngunit si Francis ay mas mabilis kaysa sa Right Protector, at may isang maliit na sandali kung saan ang Right Protector ay bumagal. Thwish! Mabilis na nilapitan ni Francis ang kanan na tagapagtanggol. Mapanghimasok na panaginip. Mabilis na nakagawa ng Dream Dimension ang kaliwang mata niya. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang maglabas ng nakamamatay na pang-akit na mahirap bantayan ng kanan na tagapagtanggol, at bumagal siya. Lalong lumakas ang intrusive dream. Tuwang-tuwa si Francis. Ang kapangyarihan ng Dream God ay lumalakas, at hindi lamang nito pinalakas ang realization at dreamification, kundi ang intrusive dream din. Pinlano lamang ni Francis na guluhin ang Right Protector sa loob ng ilang sandali, ngunit ang kapangyarihan ng intrusive dream ay higit na nalampasan ang kanyang inaasahan. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito sapat upang direktang ilabas ang tamang tagapagtanggol sa mapanghimasok na panaginip. Primal Chaos Lightning Eye. Pinalabas niya ang kanyang kaliwang mata, ang kanyang makapangyarihang eye bloodline technique. Kakrak! Isang Dark Lightning Sword brand ang sumabog sa ulo ng Right Protector, nagpapadala ng napakaraming enerhiya sa kanyang katawan. Ang intrusive dream ay umalis sa isipan ng Right Protector sa isang gulong estado, na nagpapahintulot sa buong lakas ng Primal Chaos Lightning Eye na sumabog sa kanyang kaluluwa at katawan. Primal Chaos Lock. Naglabas si Francis ng napakaraming enerhiya ng Primal Chaos at pinagdikit ang kanyang mga kamay. Ang malawak na dagat ng enerhiya ng Primal Chaos ay umiikot sa kanan na tagapagtanggol, naglalayong lumunin siya. Sa sandaling ito, ang tamang tagapagtanggol ay bumalik sa kanyang katinoan. Swish! Nagtapon siya ng ilang piraso ng metal na kumikinang sa mahiwagang mga salita ng Heaven's Legacy at nagpalabas ng malakas na enerhiya. Isang array. Itinuon ni Francis ang kanyang kaliwang mata, ang kanyang Dream Origin Energy ay umiikot habang pinapagana niya ang kanyang kakayahan sa realization. Nawala ang isa sa mga piraso ng metal. Si Francis ay may kakayahang madaling panasan ang isang maliit na bagay na tulad nito na hindi likas na nagtataglay ng maraming kapangyarihan. Ano? Natigilan si Right Protector. Ang mga instrumentong metal na itinapon niya ay mga tool para sa pag-activate ng array, ngunit bago sila tuluyang ma-activate, ginawa ni Francis na mawala ang isa sa mga ito sa isang sulyap. Ang array ay natural na hindi ganap na maisaaktibo ngayon. Primal Chaos Lightning Eye. Nagpaputok si Francis ng isa pang eye bloodline technique mula sa kanyang kaliwang mata. Kasabay nito, na-activate ang Primal Chaos Lock. Sa oras na ang Right Protector ay nakabawi mula sa Primal Chaos Lightning Eye, siya ay nakulong ng Primal Chaos Lock. Ang lakas niya ngayon ay unti-unting nilalamon. Ang Samsara Immortal Bodies ay hindi mapatay, ngunit sa loob ng Primal Chaos Lock, sila ay walang kapangyarihan. Ang Primal Chaos Lock ay patuloy na nilalamon ang lakas ng bilanggo nito. Bagamat kayang pagalingin ng tamang tagapagtanggol ang anumang pinsalang natamo sa kanyang katawan, hindi niya mabawi ang kanyang nawalang enerhiya. Mapanghimasok na panaginip. Ginamit muli ni Francis ang hakbang na ito. Ang mahinang Right Protector ay hindi nagtagal bago siya nadala sa Dream Dimension. Saan? Saan ito? Ang tamang tagapagtanggol ay siniyasat ang kanyang paligid sa kalituhan. Malinaw na siya ay nasa Primal Chaos Lock ni Francis kanina. Bakit nandito siya ngayon? Sa sandaling ito, nagpakita si Francis sa kanyang harapan. Gayunpaman, ang Francis na ito ay tila isang martingale at walang talo na nilalang sa kanan na tagapagtanggol. Ang lugar ay namumula habang ang nakakatakot na enerhiya ay natipon sa paligid ng Right Protector. Paano naging ganito? Ang kanan na tagapagtanggol ay idiniin sa lupa at naging hindi makagalaw, isang katotohanang nagpatulala sa kanya. Sa kakaibang sukat na ito, si Francis ay walang kapantay na malakas, at kahit papaano ay hindi niya kayang lumaban. Nasaan ang huling Space Ancestral Artifact Fragment? Malamig na tanong ni Francis habang patuloy niyang pinipiga ang katawan ng Right Protector gamit ang kanyang lakas.
Sa nakaraang suntukan, si Francis ay patuloy na tumatakbo sa larangan ng digmaan sa pag-asang gamitin ang reaksyon mula sa pseudo-ancestral artifact upang mahanap ang huling space ancestral artifact na fragment, ngunit siya ay naiwang bigo. Haha, hindi mo na ito mahahanap sa buong buhay mo. Tumawa ang Right Protector. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon mo. Nanlamig ang mukha ni Francis. Iniunat niya ang isang kamay at inilagay ito sa ulo ng kanan na tagapagtanggol. Alam ng Right Protector na gustong hanapin ni Francis ang kanyang kaluluwa, ngunit bigla niyang natuklasan na hindi niya kayang magpasabog sa sarili. Pagkalipas ng ilang sandali, nalaman ni Francis ang sagot, at naging malamig ang kanyang mukha. Sa isang nguso, nagpadala siya ng pinakamataas na enerhiya na naglipol sa tamang tagapagtanggol sa dimensyon ng pangarap. Sa labas ng mundo. Boom! Bang! Sumabog ang kanan na tagapagtanggol na walang iniwang bakas. Sa ganitong sitwasyon, kahit isang samsara immortal body ay hindi makarecover. Ano ang sitwasyon? Ang pseudo-ancestral artifact Heaven Ascendant ay hindi maiwasang magtanong. Kulang na lang ng isang piraso bago ito naging kumpletong ancestral artifact. Paanong hindi ito nababalisa? Nawasak. Ibinaba ni Francis ang kanyang ulo at sinabi. Ang Heaven-defying faction ay hindi gawa sa mga tanga. Alam nila na susubukan ni Francis na ayusin ang pseudo-ancestral artifact pagkatapos makuha ito. Kaya, ang Heaven-defying faction ay winasak ang ancestral artifact fragment na hawak nito. Sa God Battlefield, ang mukha ng Heaven Lord ay naging malungkot nang makita ang sitwasyon sa ibaba. Boom! Bang! Bumagsak. Ang Heaven Lord ay biglang sumabog na may aura na nangingibabaw sa kalangitan, walang katapusang agos ng gintong pilak na liwanag na nagpinta sa kalangitan. Ang bloodline ng sinaunang lahi na ito ay parang totoong bagay. Ang Diyos ng kamatayan ay nanginginig. Kahit na ang Heaven Lord ay hindi gumamit ng Heavenly Tao God Eye at umasa lamang sa Ancient Race bloodline, ang Death God ay hindi pa rin makakapantay. Kainin ang pag-ataking ito. Isang ulo ng ginto at pilak ang unti-unting nabuo sa pagitan ng mga kamay ng Heaven Lord, na nagradiasyon ng sinaunang enerhiya na yumanig sa kalangitan. Ang lakas na natipon ng Heaven Lord ay naging sanhi ng panginginig ng tela ng kalawakan. Ang mga Diyos na mata ng Diyos ay naging libingan nang makita ito. Ni hindi sila sigurado kung kakayanin nila ang pag-ataking ito. Gamitin natin ang banal na parusa na sinabi ng Diyos. Sa isa sa mga puting barkong pandigma, medyo komplikado ang ekspresyon ni Quincy. Kapag ginamit natin ito, kahit ang Destiny God ay ko ay hindi na mahulaan kung ano ang mangyayari. Hanggang ngayon, ginagamit ni Chanwo at Quincy ang Destiny Energy para lihim na maimpluwensyahan ang battlefield, ngunit kapag ginamit na ng God Eyes ang kanilang trump card, napakahirap hulaan kung paano bubuo ang labanan. Walang dapat gawin. Ito ang tanging paraan para talunin ang Heaven Lord. Ang madilim na mga mata ng Death God ay sobrang mabangis. Naabot na ng kanilang mga God Eyes ang kanilang mga limitasyon habang ang Heavenly Tao God Eye ng Heaven Lord's Heavenly Tao God Eye ay maaari pa ring lumaki. Kung hindi nila siya inalis ngayon, sa susunod na nagpakita ang Heaven Lord, mas magiging malakas siya. Kung sumasangayon kayong lahat, gawin natin ito. Napabuntong hininga si Quincy. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng mga panganib maaari silang manalo. Fry of the Ancients. Umuungal ang Heaven Lord habang itinulak niya ang kanyang mga kamay pasulong. Ang ginto at pilak na ulo ay lumipad pasulong, ibinuka ang bibig nito at nagbigay ng sariling galit na sigaw. Habang nag-activate ang Heavenly Tao God Eye, ang ulo ay sumabog na may nagninangas na buhok. Ilang sandali pa, ang mga mata ng ulo ay nagsimulang pumutok sa kidlat. Ang isang layer ng makapal na bato ay lumitaw sa paligid ng ulo, at ang mabagsik na mo ay nagsimulang maglabas ng enerhiya ng pagkawasak. Huwag masyadong unahan ang sarili mo. Ang banal na parusa ang mga mata ng Diyos ay kumislap ng kidlat habang ang napakaraming lakas ng pinagmulan ay umaagos palabas. Ganoon din ang ginawa ng ibang mga God Eye deities. Bumuo sila ng mga spelling gamit ang kanilang mga kamay, at ang kanilang God Eye origin energies ay nagsimulang magtipon sa itaas nila, nagsasama-sama at lumikha ng maputik na ulap ng enerhiya.
Ang enerhiya na pinakawalan ay naging dahilan upang ang buong fan universe ay manginig sa takot, at maging ang Heavenly Daw God Eye ay nanginginig. God Eye Fusion Art. Nanlaki ang mga mata ng Heaven Lord bilang pagkilala. Chanwo, ikaw pala. Ngumisi ang Heaven Lord habang nakatingin sa puting bapor na pandigma sa likuran. Tama. Alam ko rin itong sikretong sining, diretsyong sagot ni Chanwo. Ang mga God Eye deities ay labis na nabalisa. Hindi sila sigurado kung ang pagtitipon ng kanilang God Eye origins ay talagang tatawagin ang pinakamataas na ancestral eye. Pinagsasama-sama nila ang kanilang origin energies para umatake sa labanang ito para maghanda para sa lihim na sining na ito. Pagkatapos ng lahat, sinabi lang ni Chanwo sa mga Diyos ang tungkol sa lihim na sining na ito bago ang labanan, at hindi pa nila ito sinubukan. Bilang karagdagan, hindi maaaring makibahagi si Quincy sa pagsasanib na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Destiny God Eye ay hindi pa ganap na nakabawi. Kung sumali siya, maaaring maapektuhan niya ang pagsasanib. Kaboom! Isang ethereal na mata ang lumitaw sa maputik na ulap ng enerhiya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Ancient Desolate Realm of Gods at ang buong fan universe ay yumanig, kung saan maraming bahagi ng universo ang sumasabog ng pira-piraso. Ito ang pinakamaraming magagawa natin. Ang banal na parusa ng Diyos ay nagdikit ng kanyang mga ngipin. Ginawa lamang ng 5 mata ng Diyos ang sining na ito nang may matinding kahirapan, at ang bawat isa sa kanila ay nakadama ng matinding pressure. At dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na gumamit ng sining, ang pagsasanib ay hindi masyadong matatag. Bees. Boom! Isang gray-white beam ng liwanag ang bumaril mula sa ethereal na Heavenly Daw God Eye na iyon. Ang ginto at pilak na ulo ay nahuli sa sinag, at ang iba't ibang patong ng enerhiya sa paligid nito ay natanggal. Sa huli, kahit na ang enerhiya ng sinaunang lahi ay nagsimulang maglaho. Ito ang kapangyarihan ng Heavenly Daw Ancestral Eye. Ang Heaven Lord ay labis na nabalisa, ang kanyang 3 mata ay nakadilat habang nakatitig sa ethereal na mata. Bees. Tumibok ang mata sa gitna ng kanyang noo sa sobrang tuwa. Sakupin. Ang Heaven Lord ay sumigaw, ang Heavenly Daw God Eye ay baliw na lumingon. Ang mata ay nagsimulang gumawa ng hindi maipaliwanag na paghila. Ang mga mata na ito ay parehong may kapangyarihan ng Heavenly Daw, kaya natural niyang magagamit ang kanyang mata para makuha ang kapangyarihan ng isa. Fush! Dahil ito ang unang pagkakataon na ginamit ng 5 Diyos ang kanyang sining, nahirapan silang kontrolin ang kapangyarihang ito. Nakuha ng Heaven Lord ang malaking halaga ng tumagas na enerhiya ng Heavenly Daw. Isang hitsura ng matinding kasiyahan ang lumitaw sa mukha ng Heaven Lord habang siya ay bumaantong hininga. Kailangang mapagtanto ng isa na naging bihasa lamang siya sa Heavenly Daw God ay sa loob ng ilang taon ng pakikipaglaban. Natural na mahirap para sa mga Diyos na gumagamit ng God Eye Fusion Art na kontrolin ang Heavenly Daw na enerhiya ng kanilang sariling Heavenly Daw God Eye. Maaaring gamitin ng kanyang Heavenly Daw God Eye ang pagkakataong ito para sumipsip ng mas maraming enerhiya. Napagtanto ito ng 5 God Eye deity, ngunit unti-unti na silang nagsisimulang makontrol ang kapangyarihang ito. Siyempre, hindi lang ang Heavenly Daw God Eye ng Heaven Lord ang na-stimulate ng tanawing ito. Sa ibaba, ang kaliwang mata ni Francis ay pumipintig sa sakit habang ang isang malawak na agos ng enerhiya ng Dream Origin ay bumubuhos mula sa kanyang God Eye dimension. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.